MT Novel Story. Kabanata 1381. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga tropang imperial na iyon na gustong salakayin si Ling Yan ay natural na hindi ang mga lumang tropa ni Ling Yan, ngunit mga bago. Matapos kunin ni Fandang ang Forbidden Army, nakipag-usap siya sa isang malaking bilang ng masuway ang lumang Forbidden Army, at pagkatapos ay nag-recruit ng malaking bilang ng mga Venerables upang madagdagan ang Forbidden Army. Iba ang mga bagong gwardya na ito, loyal lang sila kina Ling Rao at Fandang, at nakikinig lang sa utos ng bagong commander, kaya hindi sila marunong magmukhang maganda. Bukod dito, ang bilang ng mga bagong imperial na gwardya ay higit na mas malaki kaysa sa mga lumang imperial na gwardya, na bumubuo sa karamihan ng mga imperial na gwardya. Hindi ako makapaghintay na sumali sa labanan. May isang matandang Imperial Guard na galit na hindi siya nang ahas na kumampi kay Ling Yan, kaya tumabi siya. Kung sino ang mangguna, may susunod. Marami sa mga lumang tropa na kabilang kay Ling Yan, ang mga matandang Imperial na gwardya na nakipaglaban kay Ling Yan, ay sunod-sunod na umatras. Sa gayong pag-atres, 10,000 tao ang humiwalay sa Forbidden Army at umatras mula sa hanay ng labanan. Huwag mong pakialaman ang mga matandang iyon, sige, patayin silang lahat, at hulihin si Lu Chen ng buhay. Ang commander ng Forbidden Army ay sumigaw, ang mga pumutol ng kanilang mukha ng espiritu ay gagantimpalaan ng malaki. Ang mga makakahuli kay Lu Chen ay makakakuha ng dobleng pabuya. Patayin! May higit sa 20,000 imperial na gwardya ang natitira, lahat ay sumisigaw na pumatay, at nagmamadaling patungo kay Ling Yan. Kamatayan sa korte. Galit na galit si Ling Yan, itinaguyod ang pangitain, at may dagdag na longbow ng antas ng hari sa kanyang kamay. Nang hilahin ang bowstring, isang palaso ng tunay na diwa ang lumapot sa kamay, at ang palaso ay nabitawan. Magsuot ng araw. Isang araw ang bumaril, tumagos sa mga layer ng kalawakan, tumagos sa walang laman, at nakalock sa ipinagbabawal na hukbo na nagmamadaling pumunta sa harapan. Boom! Ang Imperial Guard ay pinasabog ng isang palaso, at hindi man lang siya nagkaroon ng oras para sumigaw. Bang bang bang! Ang True Essence Arrow ay bumaril ng isang tao, at ang natitirang lakas ay malakas pa rin, at bumaril pa ito sa katawan ng 6 na Imperial na gwardya sa likod, lahat sila ay binaril patay. Ang True Essence Arrow ni Jansayo, na ipinarray sa mid-level heaven rank combat skill, ay may kapangyarihang sirain ang katawan at mga Diyos ng isang tao. Ang 7 Imperial Guard ay binaril at sumabog, at sila ay nabura sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tunay na Essence Arrow nang hindi man lang nakatakas sa kanilang primordial spirit. 7 tao na may isang arrow, 4 na kamangha-manghang mga kasanayan. Bagamat si Ling Yan ay isang santo ng lakas at lakas, sa 7 tao, mayroon ding 3 Qingtian Venerable at isang gintong katawan na kagalang-galang, na ang pisikal na katawan ay medyo malupit. Ayon sa dating kapangyarihang panlaban ni Ling Yan, hindi hihigit sa 3 tao ang maaaring mapatay sa isang arrow. Kung mayroong isang gintong kagalang-galang, napakahirap na patayin silang lahat sa isang arrow, lalo na ang 7 tao. Gayunpaman, ginawa ito ni Ling Yan, hindi kapani-paniwala ang lakas ng arrow na ito. Nagpunta si Ling Yan sa Yuanwo Continent, bakit mas malakas ang arrow power? Napakunot ang noo ni Ling Rao, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Ling Yan, lumitaw ang hangarin sa pagpatay. Bago muling ihubog ang kanyang pisikal na katawan, si Ling Yan ay dati na niyang kalaban, at talagang alam niya ang lakas ng pakikipaglaban ni Ling Yan. Kaya naman, biglang lumakas ang combat power ni Ling Yan, na nagparamdam sa kanya ng pang-aapi. Kahit gaano siya kalakas, gaano man siya kalakas, hindi niya kayang pigilan ng libo-libong tropa. Maya-maya, tadtad siya ng meat paste ng Imperial Army. Malamig na ngumiti si Fandang, hindi sumasang-ayon. Si Ling Yan ay isang arrow repairman, at hinihilan niya ang kanyang balakang sa malapitang labanan, kaya hindi ito problema. Ang mahigit 20,000 Imperial Guard ay pawang mga kagalang-galang. Hanggat sumugod sila at pumatay ng 12 ng mga tao, maaari nilang mapunit ang kanilang mga kaluluwa sa libu-libong piraso. Patayin mo muna si Ling Yan. Alam din ng mga ipinagbabawal na sundalong iyon ang mga pagkukulang ni Ling Yan, at lahat sila ay nanganganib na barilin ni Ling Yan, at lahat sila ay pumunta kay Ling Yan upang pumatay. Lahat kayo gustong mamatay, di ba? Tutulungan kayong lahat ng babaeng to. Muling babarilan si Ling Yan, ngunit hinayla siya mula sa likuran, ikaw ay isang arrow cultivator,
hindi isang shield cultivator. Ano ang iyong ipinaglalaban? Gusto mo bang muling magkatawang tao ng mas maaga? Ngayong hindi pa bumalik ang nakatatandang kapatid, kailangan nating magtatag ng isang pormasayon ng labanan upang protektahan ang ating sarili. Dapat kang manatili sa hukbo at magpana ng malamig na mga palaso. Panipi. Lumingon si Lingyan at nakitang si Fei Long iyon, sinundan ni na Shang Guanzhen, Ruhua at iba pa, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ang babaeng ito ay ang commander ng hukbo ng Imperial, at siya ang palaging naninangil. Panipi. Oh, Lingyi, ano ang gagawin mo? Huwag mong bastyusan ang babaeng ito. Hindi mapabayaan ni Lingyan ang kanyang mukha, at gustong maging matigas, ngunit ang 10 kasambahay ay nakipagtulungan upang i-frame siya, at kinaladkad pabalik sa hukbo ng may kalahating pagtulak. Magsimula sa 9-turn Dragon Formation, kunin ang posisyon ng Coiling Dragon, bumuo ng Dragon Elephant Formation, at dumpensa ng hindi umaatake. Sa gitna ng mga panatikong Legion, agad na sumigaw ng lakas. Ang mga sundalo ng buong Legion ay sumuporta sa pangitain ng sunod-sunod, sumugod sa posisyon ng panlong, at bumuo ng isang Dragon Elephant Formation sa 3 grupo upang labanan ang unang alon ng pag-atake mula sa higit sa 20,000 ipinagbabawal na hukbo. Bago sumugod ang Forbidden Army, sunod-sunod na kumilos ang auxiliary forces ng Fanatical Legion. Umuulan. Ang hindi mabilang na mga banal na kalasag ay bumangon, at sa ilalim ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Fei Long, nagdagdag sila ng isang malakas na kalasag sa mga taong nasa kanilang panig. Array ng mga bakal. Amyel at lahat ng bagay sa mundo. Mekanismo, ang mga nakatagong araw ay mahirap bantayan. Ipinatawag ni Gao Hai ang Magic Circle. Inilabas ni Aoshan ang anting-anting. Ang mga payat na tigre ay random na naglalagay ng mga organo. Ginawa ng 4 na pangunahing katulong ang kani-kanilang mga tungkulin at gumawa ng mga napapanahong hakbang, na agad na pinahusay ang pangkalahatang depensa ng Fanatical Legion. Sumugod ang Taliban ng Forbidden Army, nasa langit man o nasa lupa, agad silang hinarang ng mga bakal na pader. Kinailangan ng Imperial Army na lumaban ng husto at manguna sa paglagpas sa mga balakid na nabuo ng Magic Circle, kung hindi ay hindi sila makakausad. Gayunpaman, ang mga panatikong mandirigma na nagtatago sa likod ng bakal na pader ay natural na hindi maghihintay na masira ang pormasayon, at kumilos laban sa hukbong imperial kapag nakita nila ang pagkakataon. Ang hukbo ng imperial na napapaligiran ng Magic Circle ay hindi pa nakalusot sa mga bakal na pader, ngunit sila ay bigla na lamang na-counter-attack ng mga panatikong mandirigma. Nahuli sila at nawalan agad ng maraming tao. Matapos masira ang Magic Circle, ang mga panatikong mandirigma ay umatras, ngunit ang mga ipinagbabawal na sundalo ay natagpuan na ang mundo sa harap nila ay nagbago, ang kaaway ay nawala, at sila ay nasa isang walang katapusang tiwangwang na lugar, nahulog sa isang ilusyon. Ito ay isang Illusion Talisman Array, ang kabilang partido ay may Master Anting-Anting, gamitin ng tunay na diwa upang malutas ito. Sigaw ng isang guard. Nang hindi makita ng mga ipinagbabawal na sundalo ang kanilang mga kalaban at desperadong sinusubukang ibaling ang kanilang tunay na lakas upang labanan ang ilusyon, sinamantala ng mga panatikong mandirigma ang pagkakataong umatake muli. Ang isa pang round ng frenzied killing ay tumagal lamang ng 10 paghinga, at ang mga panatikong mandirigma ay bumalik muli. Dahil, ang oras ng 10 paghinga ay sapat na para sa kagalang-galang na daigdig na basagin ang ilusyon. Mas mabilis pa ang Venerable Qing Tian, sinira ang Hallucination Talisman ng mababang bundok sa wala pang 5 paghinga. Not to mention the Golden Body Venerable, isang hininga lang ay sapat na. Gayunpaman, kabilang sa Taliban ng Forbidden Army, walang gaanong Venerable Qing Tian, mas kaunti pa ang Venerable Golden Body, at ang pangunahing puwersa ay Venerable Earth. Sa makatuwid, bagamat ang mga Panginoong Qing Tian na iyon ay mabilis na nabasag, dahil sa limitadong bilang ng mga tao, hindi sila makabuo ng isang panunupil na puwersa laban sa panatikong hukbo. Bagamat ang mga panatikong mandirigma na iyon ay ang kagalang-galang na daigdig, mayroon silang lahat ng uri ng suporta at pagpapala ng pagbuo ng labanan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa kapangyarihan ng kagalang-galang na Qing Tian. Paano sila matatakot sa iilang Venerable Qing Tian? Tungkol naman sa mga gintong kagalang-galang sa Taliban ng Forbidden Army, 8 lamang sila. Siyempre,
Sila ang pinakamabilis na makaintindi ng mga ilusyon at ang pinakamababante sa mga zealot. Gayunpaman, ang Zealot Legion ay mayroon ding malalakas na tauhan na namumuno, at 8 gininto ang kagalang-galang ang karaniwang hindi sapat upang patayin sila. Sa sandaling ang 8 gininto ang katawan na kagalang-galang ay nag-decipher ng ilusyon, 2 sa kanila ang pinatay ng 2 ibon na may isang bato, at ang kanilang mga katawan ay sumabog ng magkasama, at maging ang kanilang mga primordial na espiritu ay nabura ng tunay na essence arrow. Chapter 1382 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Isang kagalang-galang na gininto ang katawan ang nasagasaan ng 5 unicorn, at bago niya ito maalis, siya ay pinugutan ng ulo ng isang babaeng Beastmaster na kasing ganda ng maliwanag na buwan. Ang isa pang gintong kagalang-galang ay pinutol ng tibak ng kalooban at nahulog sa lugar. Mayroon ding isang gintong kagalang-galang na kalalabas lamang mula sa guni-guni, ngunit nahulog sa pagkubkob ng mukha ng kabayong may ulo ng toro. Sa isang ikot lang, nasaksak siya ng salapang at sumabog ang katawan, ngunit ang kaluluwang nakatakas lang ay inani ng napakalaking karit. Ang natitirang 3 gintong estatwa ay hindi mas maganda. Sila ay ayon sa pagkakasalikop ng isang babaeng strongman, isang thunder spirit body at isang fire spirit body. Sa ilang sandali, sila ay nag-away ng walang hiwalay, at sa wakas ay kinaladkad sa kailaliman ng kamatayan. Mabilis na binitawan ni Lingyan ang kanyang kamay, naglabas ng 3 tunay na essence arrow, at nilinis ang natitirang 3 golden body venerables. Nang masira ng lahat ng taliban ng Forbidden Army ang ilusyon, bago ito nabasag ng daan-daang tao, pinatay sila ng mga panatikong mandirigma. Biglang-bigla, ang taliban ng Forbidden Army ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit natalo at patuloy na umatras. May mga malakas na tao sa lahi ng tao, huwag gawin ito sa mga batch, ibigay mo sa akin. Ang lahat, ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay hindi nang ahas na lumaban, ngunit pinangangasiwaan lamang ang labanan mula sa likuran, at patuloy na pinasaya ang kanyang mga nasasakupan. Kailangan mong bigyang pansin ang kanyang espiritual na hitsura, siya ay isang matalino ng lakas, siya rin ay isang palasu, repairer, at siya ang priority na pumatay. Hindi siya makakalaban ng santukan, basta sabay kayong maningil lumapit sa kanya, at kakatayin mo siya. Patayin. Ang 20,000 ipinagbabawal na mga sundalo ay sabay-sabay na umuungal, at ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan, umalangaw-ngaw sa libu-libong milya. Sunod-sunod na sumugod ang malalaking tropa ng ipinagbabawal na hukbo, niyakap ang taliba at sumugod, na nangakong sasabak sa depensibong pormasayon ng labanan ng Zealot Legion. Gayunpaman, ang mga magic circle ay bumaba mula sa langit na nagdadala ng tanso at bakal na pader sa mga imperial na gwardya. Ang isang dagat ng mga anting-anting ay pinakawalan, at ang mga layer ng mga guni-guni ay nagdala ng walang katapusang mga kaguluhan sa mga ipinagbabawal na sundalo. Matapos magbayad ng mabigat na presyo, ang hukbo ng imperial ay nalagpasan ang lahat ng mga magic circle, nag-decipher ng mga layer ng mga ilusyon, at sa wakas ay pumasok sa unang linya ng depensa ng Zealot Legion, at sa wakas ay nagawa nilang labanan ang mga zealot ng malapitan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lahat ng mga bitag ay naisaaktibo, at maraming mga ipinagbabawal na sundalo sa antas ng mga pantas sa lupa ay nahulog dahil sa mga bitag. Sa Forbidden Army, medyo may ilang gintong kagalang-galang na pumasok sa battle formation ng Legion, hinahanap nila si Lingyan para lumaban. Gayunpaman, sa proseso ng paghahanap kay Lingyan, ang mga gintong kagalang-galang na ito ay binaril at pinatay ni Lingyan ng husto. Nandyan si Lingyan. Natuklasan ng isang ipinagbabawal na hukbo ang lokasyon ng Lingyan, at itinuro ang gitna ng Legion at sumigaw. Mayroong 12 ng mga ipinagbabawal na tropa sa antas ng gininto ang mga kagalang-galang na sumugod. Kapag sila ay kinubkob, maging ang mga banal na santo ay mahihirapang umatras, lalo pa ang pagkukumpuni ng palaso na hindi magaling sa santukan. Sa makatuwid, ang 12 ng mga imperial na gwardya ay nanganganib na barilin at patayin si Lingyan ng sunod-sunod. Ngunit hindi sumuko si Lingyan, nakatayo pa rin siya, patuloy na itinaas ang kanyang busog at bumaril ng mga palaso, at bumaril at pumatay ng 5 o 6 na gintong kagalang-galang na katawan. Kung hindi umalis si Lingyan, patay na siya. Tuwang-tuwa ang mga ipinagbabawal na sundalong iyon dahil malapit na silang sumugod sa Lingyan. Hanggat si Lingyan ay pinugutan ng ulo, ang maliit na hukbo ng sangkatauhan ay malapit nang mapuksa ng walang sino mang mga banal na namumuno. Harangan ng langit.
Biglang may isang matabang bata sa harap ni Lingyan, at dalawang kaldero na kapantay ng hari. Nagpakita ng combat technique ang matabang bata, at ang dalawang kaldero ay agad na bumuo ng nakakatakot na defensive line. Kahit anong atake nila, hindi nila kayang basagin ang dalawang King Cauldrons. Zing! Isang sinag ng sword light ang bumaril mula sa tagiliran ni Lingyan, pinugutan lang ng ulo ang pinakanangungunang ipinagbabawal na sundalo. Ang Sword of Will ng Sword Cultivator. Sigaw ng isang gwardya sa gulat. Bilisan mo at magkapit bisig at basagin ang palayok ni Fatboy, kung hindi, mamamatay ang isang tagapag-ayos ng espada at isang tagapag-ayos ng palaso. Sabi ng isa pang guard. 12 ng mga imperial na gwardya ang nagkaisa ng kanilang mga kamay at buong lakas na hinampas, ang lahat ng kanilang lakas ay inihampas sa dalawang kaldero. Boom! Boom! Kahit na ang dalawang king-level cauldrons ay malakas, hindi nila nakayanan ang ganoong kalakas na impact at lahat sila ay nabasag. Break it, kill it, and focus on killing Lingyan first. 12 ng mga Imperial Guard ang tuwang-tuwa at sunod-sunod na sumugod kay Lingyan. Gayunpaman, isang hakbang pa lamang ang kanilang ginawa, ngunit hindi na sila makalakad pa. Dahil biglang may 10 pang katulong sa harap ni Lingyan, nakatayo sa harap ni Lingyan. Ika-10 kasambahay ni Lingua. Nakilala ng ilan sa mga Imperial Guard ang pinagmulan ng 10 babaeng iyon, at hindi nila maiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Iyan ang 10 pinakamalakas na dalaga sa palasyo ng hari, na lahat ay mga gintong kagalang-galang. Kung sino man siya, kung hindi ko mapatay si Lingyan, babarilan ako ni Lingyan. Sabi ng isa pang guard. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang Imperial Guard, binaril siya ng palaso mula kay Lingyan sa ulo. Patayin! 12 ng mga Imperial na gwardya ang nakakaalam na walang paraan, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at umaksyon pataas, naghahanda na lumampas sa linya ng depensa ng 10 katulong, at pagkatapos ay patayin si Lingyan, kung hindi ay mamamatay sila. Fengyan. Ang 10 katulong ay tumayo gamit ang kanilang mga espada, itinaguyod ang paningin ng hangin at kawayan, at nagsagawa ng mid-level combat skills ng Sky Rank, bawat isa sa kanila ay pinugutan ng ulo, at agad na pinugutan ng ulo ang 10 ipinagbabawal na sundalo. Ngunit ang mga imperial na gwardya ay determinadong mamatay, at desperadong inatake ang linya ng depensa ng 10 katulong. Matapos mawala ang mahigit 12 ng mga kasabwat nila, talagang nakalusot sila. Isa lang ang nagsasaka ng espada sa tabi ni Lingyan, at walang magpoprotekta sa kanya, kaya bilisan mo at patayin siya. Ang iba pang mga imperial na gwardya ay patuloy na sumugod ng desperadong pasulong, si Lingyan ay nasa harapan nila. Gayunpaman, natatakpan na naman nito ang langit. Ngumisi si Fat Dragon, at naglabas ng 2 pang King Cauldrons, itinaguyod ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na nababalot sa langit, at nilagyan ng matibay na patong na protection si Lingyan. Ay crack! Matabang bata na naman. Hindi ba nabasag ang kaldero ni Fatboy, bakit may isa pa? Itong matabang bata, ilang kaldero ba ang nasa kamay niya? Tapos na tayo. Ang palayok ni Fatboy ay kapareho ng naunang palayok, at napakataas ng kalidad. Mataba bata, mangyaring iligtas kami. Malaki ang pinagbago ng kutis ng mga Imperial Guard na iyon, at halos desperado na sila. Mahigit kalahati na ang natalo nila, kahit magsanib puwersa sila ngayon, baka hindi nila masira ang kaldero ni Fatboy. Bigla nilang natuklasan ang isang bagay, pag-aayos ng espada, pag-aayos ng arrow ay hindi isang problema, ang patay na batang lalaki na ito ay ang tunay na hari ng Hades. Tik! Mayroon ka lamang mga sword cultivator at arrow cultivator sa iyong mga mata, at talagang tinatreto mo si Lao Su, isang shield cultivator, bilang isang transparent na tao. Karapat-dapat kang mamatay. Ngunit malamig na bumantong hininga si Fei Long, hinamak ang grupong ito ng mga ipinagbabawal na sundalo na malapit ng mamatay, sinabi sa iyo ng mataba mong master na ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa mundong ito ay hindi nagtatanim ng espada, ni nagsasaka ng palaso, kundi ang walang katulad na kalasag ng Fat Master. Hindi. Nawala ng pag-asa ang mga Imperial Guard na iyon, at sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Di nagtagal, namatay sila sa kawalan ng pag-asa, walang natira. Paano kaya magpapakita ng awa si Lingyan sa kanila? Ni Shang Guanjin.
At ang 10 maid na bumalik mula sa pagpatay sa kanila ay hindi rin magtitimpi sa mga sinumpaang ipinagbabawal na sundalong ito. Fuck! Napakaraming tao ang namatay, napakaraming gintong kagalang-galang ang namatay, at si Ling Yan ay hindi maaaring patayin. Ibigay mo lahat kay Lao Su, mamamatay ang mga natatakot sa digmaan. Kahit napatay kayong lahat ngayon, kailangan ko pa ring ibagsak ang maliit na hukbong ito. Kabanata 1383, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang marahas na dagandong ng commander ng hukbong imperial at ang tunog ng pangangasiwa sa labanan ay nagmula sa labas. Napakatalino ng taong ito na paulit-ulit na lang niyang sinasabihan ang kanyang mga nasasakupan na umahan upang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat, at hindi siya aakyat upang mamatay. Gayunpaman, higit sa 1 bilyong tao ng Spirit Ray sa eksena ang natuwa para sa mga nagawa ng Fanatical Legion. Napakaraming tao ng Spirit Race ang nagulat, 4,000 katao lamang, at ang kabuoang antas ay hindi mataas, ngunit natalo nila ang higit sa 20,000 Imperial Guard sa kalituhan, napakalakas na labanan. Bukod dito, hindi mabilang na mga Lingyan ang umaasa na mananalo si Lingyan. Bagamat wala silang maitutulong, nakatayo pa rin sila sa tabi ni Lingyan at nagpapasaya sa maliit na hukbo ng sangkatauhan. Mayroon silang mga espiritu na mauupuan, at ang hukbo ng imperial ay walang mga santo. Kung patuloy silang lalaban, hindi nila magagawang harapin ang mga ito. Sa altar, napakunot ang noo ni Fandang nang makita ang matinding pagkatalo ng Imperial Army. Nang pamunuan ni Lingyan ang ipinagbabawal na hukbo na maghimagsik laban kay Lingrao, pagkatapos ng kabiguan, nais ni Lingrao na maalis ang ipinagbabawal na hukbo. Ngunit nais niyang panatilihin ang kanyang sariling puwersa, kaya pinanatili niya ang Forbidden Army. Hindi niya gustong masira ang Forbidden Army ng hukbo ni Lu Chen. Masyadong mahina ang combat power ng Imperial Army, kaya hayaan silang kumilos. Sumulyap si Lingrao kay Fandang, alam niyang gustong protektahan ni Fandang ang kanyang lakas, at agad na ayaw niyang bigin si Fandang, kaya napatingin siya sa 6 na tao sa gilid. Agad itong naunawaan ng 6 na tao, at lahat sila ay bumangon sa himpapawid at lumipad diretso sa larangan ng digmaan. Ang 6 na taong iyon ay mga banal na banal, ang 10 pinakamalakas na sakop ni Lingrao. Sa 10 sa kanila, 3 ang pumunta upang bantayan si Lingua, at ang isa ay pumunta upang maghatid ng balita. Pagkatapos nito, dadalhin ng 4 na tao si Lingua sa altar at pipilitin si Lingua na panoorin ang seremonya ng pagluklok kay Lingrao. At ang 6 sa kanila ay nakaupo sa altar, at ngayon sila ay dumating sa madaling gamiting. Bago pa sila maabot ng 6, sunod-sunod na umiwas ang mga imperial na gwardya sa langit, na nagbigay daan sa isang malaking espasyo. Bumaba na ang 6 na santo ni Lingrao, umakyat tayo at lumaban, baka makasakit sa sarili nating bayan ang resulta ng labanan. Pagkatapos magsalita ni Lingyan, umakyat siya sa langit at huminto sa isang mataas na lugar. Pagkatapos, dumating din sina Feilong at Shang Guanzhen, gayon din sina Mengyo, Xiao Wan, Ruhua, Wanyan, Cainiao, at maging si Niu Ding na nakavest. Lingyan, ayos lang kung aakyat ka para mamatay ng mag-isa, hindi mo na kailangang magdala ng napakaraming tao para mamatay kasama mo. Bago sumugod sa kanilang upuan ang 6 na mabubuting pantas, nakangiting sabi ng isa sa kanila. Isa lang ang Venerable Golden Body, at ang iba ay Venerable Qing Tian. Ang mga basurang ito ay naglakas loob na umakyat. Talagang isang mantes ang nakaharang sa sasakyan, at hindi nila alam ang buhay o kamatayan. Ang isa pang pantas ng integridad ay nagsabi ng disdain, Lingyan, tila hindi ka na magagamit, kahit pusa at aso ay dinadala dito. Ikaw ay isang pusa at isang aso, kayong lahat ay isang pusa at isang aso. Ibinoka muna ni Feilong ang bibig, at tumalikod ng ganito, malalaman mo mamaya na ang kaldero ng mataba mong amo ang magiging bangungot mo. Masyadong mapot ang taong iyon, patayin mo muna. Ang isang pantas ng lakas at lakas ay galit na galit. Matapos tumakbo palapit ay agad niyang hinampas ng palad si Feilong. Bloko! Mabilis na itinaas ni Feilong ang kaldero, ipinakita ang kanyang nikotikip sa langit na kasanayan sa pakikipaglaban, at nakatanggap ng isang malakas na sampal mula sa kalaban. Boom! Isang palad ang hinampas sa kaldero, at isang malakas na ingay na nakakabingi. Gayunpaman, ang kaldero ay malakas pa rin, at hindi ito hinaipan ng palad ng sambong ng lakas, ngunit may dagdag na tatak ng kamay sa ibabaw ng kaldero.
Isang palayok sa antas ng hari. Binawi ng mabait na pantas ang kanyang palad at hindi napigil ang magulat, ang sandata ng hari ay dapat nasa sandata ng tunay na hari. Paano ka, isang kagalang-galang na Qingtian, ay magkakaroon ng sandata ng hari? Tik, may rule ba na ang sandata ng hari ay ang tunay na sandata ng hari? Ngumisi si Fei Long, at sinabi sa ganitong paraan, hindi ako tunay na hari, ngunit mayroon din akong sandata ng hari. Pinasabog mo ba ako? Matabang bata, hukuman ang kamatayan. Ang pantas ng lakas ay pinalo hanggang mamatay ng matabang dragon, at muli niya itong sinampal, paano ang sandata ng hari? Hindi mataas ang base ng iyong paglilinang, hindi mo mahahawakan ang kapangyarihan ng sandata ng hari, at limitado ang iyong depensa. Ilang palad ang kayang tiisin ng haring sandata mo. Isuot mo ang araw. Isang araw ng tunay na diwa ang bumaril, tumusok sa mga suson ng kalawakan, bumasag sa kawalan, at dumiretso sa banal na pantas. Ang palaso ni Ling Yan. Nagbago ang mukha ng mabait na pantas, at wala na siyang pakialam na sampilan pa si Fei Long, nagmamadali siyang hamarang gamit ang kanyang backhand, sinusubukang harangan ang tunay na Essence Arrow. Puff! Ang tunay na Essence Arrow ay talagang bumaril sa kanyang kamay, tumusok sa kanyang palad at bumaril ng isang haligi ng dugo. Ang banal na pantas ay lumingon sa oras upang maiwasan ang tunay na Essence Arrow. Kung magdadalawang isip siya, mapuputukan siya ng palaso sa ulo. Napakalakas ng True Essence Arrow. Ang pantas ng lakas ay lumunok ng isang nakapagpapagaling na tableta sa pagmamadali, at mabilis na naglakad. Ang taong matabang iyon ay isang tagapag-ayos ng kalasag. Ang kanyang kaldero ay hindi madaling masira. Si Ling Yan ay nakatayo sa likuran niya at walang habas na pumutok ng mga palaso. Hindi madali para sa atin na harapin ito. Sabay na tayo, basagin ang kaldero ng batang mataba, at pagkatapos ay patayin si Ling Yan. Dalawa pang matatalinong pantas ang sumugod, at kasama ang naunang banal na pantas, nagsanib puwersa sila upang salakayin ang kaldero ni Fei Long habang iniiwasan ang mga palaso ni Ling Yan. Boom! Boom! Ang dalawang haring kaldero ni Fei Long ay nabasag kaagad sa tulong ng tatlong mabubuting pantas. At pinalipad din si Fei Long ng 10 talampakan ang layo ng malakas na impact. Nabasag ang palayok, patayin mo. Tuwang-tuwa ang tatlong mabubuting pantas, at susugod na sana, ngunit natamaan sila ng liwanag ng espada, at kailangang bumagal ang kanilang bilis. Anong malakas na espada ng kalooban? Isang banal na pantas ang nagpakita ng pagkagulat. Nang walang anumang pag-iingat, ang kanyang braso ay halos maputol ng espada ni Jansayo. Ang kombinasyon ng Arrow Sword at Sword Repair, kasama ang isang Shield Repair Protection, ay isang magandang kombinasyon. Ang isa pang mabait na pantas ay umiwas sa isang tunay na Essence Arrow, at muling nagsabi, malubak lang ang kanilang kaharian, paano sila magiging kalaban natin? Hanggat tayo ay sumugod, sila ay lampas sa kaligtasan. Ang ikatlong pantas ng lakas ay sumugod habang nagsasalita. Gayunpaman, nang malapit nang lumapit ang tatlong mabubuting pantas, dinampot ni Fei Long ang dalawa pang haring kaldero. Itong mataba na batang lalaki, ilang kaldero ang mayroon siya. Ang mga ekspresyon ng tatlong pantas ng lakas ay nagbago, at sila ay nagmamadaling tumigil sa pag-atake at naglakad-lakad sa paligid. Kung hindi, ang mga araw ni Ling Yan ay tatarget sa kanila. Marami pa, sapat na para lumaban ka hanggang madaling araw. Nakangiting sabi ni Fei Long. Sa suporta ng maraming king weapons ni Fei Long, ang tatlong mabubuting sage ay lumaban tuwing may pagkakataon, at sunod-sunod na natalo, ngunit hindi pa rin nila nalampasan ang antas ni Fei Long. At sina Jansayo at Jansayo ay nakatayo sa likod ng Fat Dragon, sunod-sunod na palaso, sunod-sunod na espada, na tinalo ang tatlong banal na santo sa labas sa isang gulo. Bigla na lang, 3 laban sa 3 ay nasa isang pagkapatas. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Mengyo ang 5 unicorn upang labanan ang isang mabait na pantas, at ito ay nakatabla pa ng ilang sandali. Mayroon ding mga Vest at Niuding na gumamit ng Natural Disaster Combined Attack Combat Technique, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakulong ang isang banal na santo. Ang natitirang banal na pantas ay kinubkob ni Naruhoa, Xiao Wan, Wanyan at ng Rookie. Sa isa laban sa 4, siya ang nangunguna. Kabanata 1384. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa kalangitan, pinangunahan ni Ling Yan ang mga tao upang labanan ng husto ang 6 na banal na banal.
Sa lupa, ang panatikong Legion ay nakipaglaban sa 20,000 ipinagbabawal na hukbo. Biglang-bigla, sa ilalim ng altar, ang pagpatay ay hindi makilala, at ang langit ay nawasak. Sa altar, nakita ni Linggang at ng iba pang mga bilanggo na ang lahat sa Lingyan ay talagang dahado, kaya hindi nila maiwasang magpakita ng pait at hindi napigil ang magsalita. Medyo mababa ang antas ng mga taong dinala ni Lord Lingyan. Walang problema na makatiis sa hukbong imperial, ngunit may 6 pang mabubuting santo, at imposibleng magpatuloy sa pakikipaglaban. Dahil dumating si Master Lingyan upang iligtas ang sangkatauhan, bakit hindi mo inimbitahan ang santo ng sangkatauhan na lumapit? Walang silbi, kahit imbitahin mo ang tunay na hari ng sangkatauhan, pipigilan ka ng matatanda. Tama, bagamat walang pakialam ang mga elder ng ating Spirit Clan, kung gusto ng mga dayuhang lahi na makialam sa mga gawain ng Spirit Clan, tiyak na pipigilan nila ito. Sa aking palagay, hindi na dapat bumalik si Master Lingyan, ito ang ritmo ng pagpapadala ng kamatayan ng walang kabuluhan. Sunod-sunod na bumantong hininga ang isang grupo ng mga bilanggo, naawa kay Lingyan at sa Fanatic Legion. Ngayong natuklasan na si Lingyan at ang iba pa, sila ay nasa isang mahirap na laban, at wala ng paraan pabalik. Sa kanila, mayroong isang tao na wala sa lugar, at maaaring hindi matalo si Lingyan sa labanang ito. Nakatitig si Linggang sa larangan ng digmaan na may nag-aalab na mga mata, at may kumpiyansa pa rin sa kanyang mukha. Sino pa ba ang hindi dumating? Tanong ng isang bilanggo. Ang aming Espiritu Clan ay tiyak na mapapahamak sa dilim. Sabi ni Linggang. Luchen. Nagulat ang mga bilanggo, ngunit nag-alab din ng isang sinag ng pag-asa. Dahil siya ang itinadhana na tao ng angkan ng mga espiritu, kung gayon si Luchen ay dapat magkaroon ng isang espesyal na bagay, marahil ay may iligtas niya ang angkan ng mga espiritu mula sa sakunan na ito. Sa oras na ito, sa kabilang panig ng altar, nagulat si Fandang nang makitang nakapagsalita si Linggang at iba pang mga bilanggo. Gayunpaman, walang oras si Fandang para pangalagaan ang mga taong iyon sa Linggang. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kung saan-saan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang taong kanyang hinahanap, kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panlulumo. Kakaiba, nandito ang mga tao ni Luchen, ngunit wala si Luchen. Anong klaseng pakulo ang nilalaro ng batang ito? Kahit anong panlilinlang ni Luchen, patayin muna ang lahat ng kanyang mga tao, at tingnan kung makakalabas siya. Malamig na sumengot si Lingraw, at muling sinabi, kahit hindi siya maglakas loob na magpakita, ngunit may dumating na tao. May pinadala na ako doon, at dadalhin ko si Linggua dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi maglalakas loob si Luchen, papatayin ko si Linggua kaagad. Ang mga mata ni Lingraw ay puno ng pagpatay na layunin, lubhang nakamamatay. Kung papatayin mo si Linggua sa seremonya ng enthronement, hindi ka ba natatakot na maghimagsik ang iyong mga tao? Sabi ni Fandang. Wala akong pakialam, kung sino man ang maglakas loob na magrebelde, papatayin ko ang buong pamilya niya. Sabi ni Lingraw na may kalmadong mukha. Bahala ka. Casual na tumugon si Fandang, pagkatapos ay tumingin sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, at sinabing, Lingyan at ang mga taong iyon ay may kakayahang makipaglaban, at tila kaya nilang magtagal, ngunit gabi na, kung magpapatuloy ito, I'm afraid they will miss the enthronement. It's a auspicious time, do you want me to make a move? Ano ba bilasan mo, mamamatay na rin sila, hayaan mo silang mag-away saglit. Tumingin si Lingraw sa langit sa kabilang dako, at sinabing, nakakagulat talaga, ang utos ng hari ay matagal nang ipinadala, bakit hindi nila dinala si Linggua? Saan mo ikinulong si Linggua? Curious na tanong ni Fandang. Okay lang na sabihin sa iyo ngayon, ipinakulong siya ng haring ito sa bundok Lingko, kung saan ang pinakaligtas na lugar na gaganapin. Si Lingraw ay lubos na nagmamalaki, at ngayong sinabi niya ito, hindi siya natatakot na si Fandang ay maloloko. Anyway, pagkatapos niyang umakyat sa trono, ayaw niyang panatilihin si Linggua, para hindi na magkaroon pa ng mga dahon. Kung paano siya tiningnan ng angkan ng espiritu pagkatapos niyang patayin si Linggua, hindi iyon mahalaga. Saan tayo muling magkakatawang tao? Biglang napagtanto ni Fandang, ang Lingko Mountain, na binabantayan ng 10,000 lobo, ay isang magandang lugar para pigilan ang mga seryosong nagkasala. Nagpadala rin ako ng 3 banal na pantas upang bantayan siya, sila ay kasing tatag ng Mount Tai.
Nakangiting sinabi ni Ling Rao, kapag dinala nila si Lin Bua sa eksena, tingnan mo kung matatalo pa rin siya ni Ling Yan. Ginagamit ng haring ito si Lin Bua para i-blackmail si Ling Yan, kahit na gusto ni Ling Yan na magpakamatay on the spot, gagawin ito ni Ling Yan, ang lalaking iyon ay palaging hinangaan niya si Lin Bua, at siya ay may sakit pa rin. Gusto mo bang mang-blackmail ng ibang tao sa haring ito? Sa sandaling ito, isang panunuya ang nagmula sa itaas ng langit at kumalat sa buong altar. Lin Bua. Nagulat si Ling Rao at nagmamadaling tumangala, tanging isang bangkay ang bumagsak sa kanya. Walang saysay. Galit na galit si Ling Rao, at kaway ng kamay, hinampas niya ang bangkay. Na-snap. Ang bangkay na nahulog sa altar ay naging isang banal na banal. Ling Rao, nilusob mo ang haring ito, nakagawa ka ng mga krimen sa ibaba, ikaw ay malupit at tapat, at gusto mong agawin ang kapangyarihan at trono, nararapat kang mamatay. Sa itaas ng langit, nagpakita si Lin Bua, at nagsalita siya ng mahigpit tungkol sa mga krimen ni Ling Rao, at kumalat ang kanyang boses sa libu-libong milya. It's Her Majesty the Queen. Lumabas na ang kanyang kamahalan. Ang mga taga-damo ay yumuko sa kamahalan na reyna. Naghihintay ang iyong kamahalan. Sa isang iglap, sa ilalim ng altar, higit sa 1 bilyong tao ng spirit race ang sunod-sunod na yumuko. Sa altar, ang mga bilanggo na pinamumunuan ni Linggang ay agad na yumuko bilang courtier. Kamahalan. Si Ling Yan, na nasa gitna ng isang matinding labanan, ay hindi napigil ang matuwa nang makita niya si Lin Bua. Hindi nagsisinungaling sa akin si Lu Chencheng, ang batang ito ay talagang may mga pandaraya. Lin Bua, anong lakas ng loob mong patayin ang mga nasasakupan ng haring ito, at tumakbo ka pa sa altar, malapit na ang oras ng iyong kamatayan. Si Ling Rao ay nanginginig sa galit, pumailang lang sa langit sa galit, pumailang lang siya sa langit at dumiretso sa langit. Kahit na hindi ko alam kung paano nakatakas si Lin Bua kanina, hindi ko rin alam kung paano nabawi ni Lin Bua ang kanyang combat power. Ngunit ang usapin ay dumating sa puntong ito, si Ling Rao ay walang pakialam, ang pinakamaapura ay ang patayin si Lin Bua. Sina Ling Rao at Lin Bua ay nasa parehong antas, parehong mga santo na may tato sa buto, at nagtataglay siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit, kaya hindi siya natatakot sa isang mapagpasyang labanan kay Lin Bua. Fandang, linisin mo si Ling Yan, patayin ang mga taong iyon, at pagkatapos ay halika at patayin mo si Lin Bua kasama ko. Walang problema, darating ako para tulungan ka. Tumango si Fandang, tumalon, at dumiretso sa larangan ng digmaan sa gilid ni Ling Yan. Gayunpaman, hindi pa nakakarating si Fandang sa kanyang destinasyon, at naharang siya sa kalagitnaan. Ang taong hamarang kay Fandang ay isang taong kilala ni Fandang, at siya rin ang taong gustong maghayganti ni Fandang araw at gabi. Ang lalaking iyon ay nakasakay sa isang malaking dragon, maharlika at kahanga-hanga. Lu Chen, talagang maganda ang ginawa mo. Tinitigan ni Fandang ang lalaki, at isang panunuya ang bumalot sa gilid ng kanyang bibig. Okay, dumating ka sa tamang oras, kaya hindi kita hahanapin kung saan-saan. Kailangan mo ba akong hanapin kung saan-saan? Napakahusay mong idinisenyo, kusa mong hinayaan si Ling Yan, hindi ba para akitin ako kay Linggo? Dahil naakit mo ako dito, bakit ka natatakot na hindi mo ako ipaglaban? Tumawa si Lu Chen, at tumalon mula sa katawan ni Zhao, Dajao, tulungan mo si Ling Yan at ang iba pa, patayin ang mga banal na santo. Sige, sumagot si Dajao. Medyo mahirap para kay Ling Yan at sa iba pa na harapin ang 6 na banal na banal. Biglang, may pang-11 dragon na tumulong sa kanila, at agad na umikot ang sitwasyon ng labanan. Kabanata 1385. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa tulong ni Lu Chen, bumili si Qing Linzhou ng ilang oras upang magpahinga, tumira sa mga hanay, at lumakas ng kaunti ang kanyang lakas, at sa wakas ay nakaguguhit siya kasama ng isang banal na pantas. Napakatalino ni Dajao, nang makitang hindi na mamamatay ang panig ni Rohoa, agad niyang pinalitan si Rohoa na lumalaban sa banal na pantas, at kinuha ang mabait na pantas. Kuwit. Ang hakbang ni Dajao ay hindi lamang nagpalaya kay Rohoa, kundi nagpalaya din kina Xiao Wan, Wanyan at Kenyao. Ngunit si Rohoa at ang iba pang 4 ay hindi umatras sa labanan. Sa halip nakipagtulungan sila kay Dajao upang labanan ang banal na pantas, at agad na tinalo ang mabait na pantas na nahihilo. Lu Chen, saan ka nakakita ng Dragon Beast?
Namumula sa galit ang mukha ni Fandang nang makita niyang hindi maganda ang takbo ng larangan ng digmaan ng banal na pantas. Huwag ka nang magtanong, kunin mo na lang. Inilabas ni Lu Chen ang mahabang kutsilyo at handa ng hampasin. Okay, let me take a look. After more than a year, hindi naman masyadong tumaas ang realm mo. Hindi ko alam kung okay pa ba ang combat power mo. Ngumisi si Fandang, at naglabas ng mahabang espada. Ang mahabang espada na ito ay may mataas na kalidad, at maaari itong ituring na isa sa pinakamataas na kalidad ng mga sandata ng Spirit Race, isang mataas na uri ng banal na sandata. Kaya lang hindi masyadong maganda ang top-grade Holy Sword ni Fandang kapag nakaharap ang top-grade King Saber sa kamay ni Lu Chen. To be honest, medyo hinahangaan kita. Dahil binago mo ang iyong pisikal na katawan sa gilid ng Spirit Race, ginamit mo pa rin ang dati mong pangalan. Hindi ka ba natatakot na malik ang tunay mong pagkatao at mapatay ka? Tanong ni Lu Chen. Anong kinakatakutan mo? Sa panig ng Spirit Race, bukod sa mga immortal na elder na iyon, ang Bone Saints ang pinakakahanga-hanga. Natatakot ako na sino ang maglalakas loob na hawakan ako. At higit pa, akin na si Lingrao, nahuli na si Lingbua, walang makakapagbanta sa akin. Huwag na nating gamitin ang dati kong pangalan, kahit sabihin ko sa kanila na galing sa lahi ng tao ang primordial spirit ko, wala silang gagawin sa akin. Ngumisi si Fandang at sumagot ng ganito kay Lu Chen. Huwag kang masyadong high profile, papatayin ka ng high profile, hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin yan? Sabi ni Lu Chen. Maingay ba ako? Sa tingin ko ay hindi. Sa kabaligtaran, ikaw ito, pagkatapos ng mahabang pagsasanay, kalahating hakbang ka pa lamang sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, at ang kaharian ng iyong mga nasasakupan ay mas mataas kaysa sa iyo. Ikaw ay napakaraming basura, at naglakas loob kang manguna sa napakaraming mga kagalang-galang. Ikaw ang pinaka-profile na tao, at ikaw ang madaling mamatay. Tumawa si Fandang, itinuro si Lu Chen gamit ang kanyang espada, at sinabing, ngayon, hayaan mo akong makita kung gaano hindi tugma ang iyong kapangyarihan at kaharian sa pakikipaglaban sa iyong kalahating hakbang na naglilinis ng Diyos. Okay, hayaan mo akong magpainit, at pagkatapos ay paano kung makita si Genzang sa ilalim ng aking mga kamay. Bahagyang ngumiti si Lu Chen, sobrang kumikislap. Okay lang, painitin mo na lang hanggat gusto mo, at kapag tapos ka ng mag-warm up, tadteren ka na ko. Patuloy na tumawa si Fandang, at tumango bilang pagsang-ayon, pakiramdam na medyo nakakatawa si Lu Chen. This is dying, nagpapainit ka pa ba? Hindi ba ito nakakatawa? Ano ito? Gayunpaman, hindi niya iniisip na makipaglaro kay Dubi, at maaaring ito ang pinakakasyang bagay na tapusin ang paglalaro ng Dubi. Tumawa din ng malakas si Lu Chen, naghihintay lang sa mga salita ni Fandang, ayaw niyang sayangin ang huling paghigop ng spiritual spirit essence liquid. Sa makatuwid, hindi na magalang si Lu Chen, at nagsimulang magsagawa ng warm-up exercises sa harap ni Fandang. Sa ilalim ng altar, mahigit 1 bilyong tao ng spirit race ang tumangala sa langit at pinanood si Lu Chen na gumagawa ng warm-up exercises, lahat sila ay nataranta at natigilan. Ano ang ginagawa ni Master Lu Chen? Siya ay gumagawa ng warm-up exercises, nag-uunat ng kanyang mga kalamnan at buto. Ang kanyang kalaban ay si Fandang, isang bone-tattooed sage, isa sa pinakamakapangyarihang spirit clansmen, kapaki-pakinabang ba para sa kanya na gawin ito? Walang kwenta, tapos na kapag tapos na. Oo, bagamat si Master Lu Chen ay may puso na iligtas ang spirit race, ngunit siya ay nasa kalahating hakbang pa rin upang pinuhin ang mga Diyos. Ano ang silbi ng gayong mababang antas? Tama, hindi ang sacrificial altar ang panahon para subukan ang iyong mga talento. Kung walang mga paghihigpit, paano matatalo ni Master Lu Chen si Fandang? Huwag mong pag-usapan si Fandang, sino mang kagalang-galang dito ay maaaring abusuhin si Master Lu Chen. Sa altar, nang makitang ganito si Lu Chen, ang mga bilanggo ay nauwi sa pagkabigo mula sa pag-asa. Ang pangunahing dahilan ay ang antas ni Lu Chen ay masyadong mababa, hindi banggitin. Ang pakikipaglaban kay Fandang, kahit na laban sa kanila. Nang bumalik si Lu Chen sa oras na ito ay isang ritmo ng kamatayan. Tapos na, maging si Linggang, na buong tiwala kay Lu Chen, ay lihim na sumigaw na ito ay kakilakilabot. Dati, naisip ni Linggang na may ibang paraan si Lu Chen para makitungo kay Fandang, kaya puno siya ng kumpiyansa.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinusubukan ni Lu Chen na palakasin si Fandang, paano kaya siya mananalo? Pabayaan na ang ibang tao, kahit siya ay hindi na optimistic kay Lu Chen. Isang mapapahamak na tao sa angkan ng mga espiritu, siya rin ba ay isang tiyak na tao sa kaharian na ito? Maghintay lang at tingnan, sa susunod na sandali, sinampal ni Master Fandang si Lu Chen hanggang sa mamatay. Sa altar, mayroon pa ring mga dignitaryo na sumuporta kay Lingrao, ngunit lahat sila ay hinamak siya. Sa kalangitan, ipinagpatuloy ni Lu Chen ang mga warm-up exercises na may magagandang galaw at malakas na katawan. Warner, halika dito dali, kailangan kita. Kaya lang ginawa ni Lu Chen ang warm-up exercises para lokohin si Fandang, at sa katunayan ay nagpadala na siya ng voice transmission kay Xiao Wan. Ngunit natanggap ni Xiao Wan ang voice transmission ni Lu Chen, agad na sumuko sa labanan sa kanyang harapan, at mabilis na umalis sa larangan ng digmaan ng banal na pantas. Anyway, isa na itong matinding labanan sa kanyang panig. Sa buong lakas na pakikipaglaban ni Dajao, ang banal na pantas na iyon ay hindi magtatagal, at hindi mahalaga kung naroon man siya o wala. Ngayon, nang sabihin ni Lu Chen na kailangan niya siya, ito ay napakaapura, at kailangan niyang sumugod sa tabi ni Lu Chen sa lalong madaling panahon. Siyempre, hindi talaga siya mananatili sa tabi ni Lu Chen, masyadong malapit iyon, kapag nagsimulang lumaban si Lu Chen, siya ang magiging pabigat ni Lu Chen. Kaya naman, tumakbo siya ng ilang daang talampakan ang layo mula kay Lu Chen, upang ang sagradong punong pantas ay matalo ng maayos kay Lu Chen, ayos lang. Lingwa, ano ang sitwasyon mo? Nakaka-stress ba ito? Nagpadala muli si Lu Chen ng voice transmission kay Lingwa sa itaas. Si Lingwa, na mahigpit na nakikipaglaban kay Lingrao, ay sumagot pagkatapos matanggap ang voice transmission. Noong huling pagkakataon, sina Lingrao at Fandang ay sabay na sumalakay sa akin, at ako ay nahuli, kaya natalo ako. Ngayon, ang haring ito at si Lingrao ay magka head-to-head, nang walang anumang pressure, at si Lingrao ay walang pagkakataong manalo. Kagagaling lang ng haring ito, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi pa sa pinakamataas. Kailangan niyang mag-adjust ng dahan-dahan. Hindi pa rin niya madadala si Lingrao ng biglaan, at hindi siya maaaring bumaba para tulungan kang harapin si Fan. Dang! Kung hindi ka kalaban ni Fandang, pigilan mo si Fandang at bilhan mo ako ng oras. Matapos matanggap ang mensahe ni Lingwa, agad na tumugon si Lu Chen, magagawa mo ba ang planong sinabi ko sa iyo noon? Kaya, walang pag-aalinlangan na lumapit si Lingwa, huwag kang mag-alala sa pagtawag, ibibigay ko ang gusto mo sa tamang panahon. Mabuti naman, hintayin mo na lang ang good news ko. Tuwang-tuwa si Lu Chen, at agad na inalis ang mga warm-up exercises, tumalon, at umakyat sa mas mataas na altitude. Kabanata 1386, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa oras na ito, si Lu Chen ay wala pang 1,000 talampakan ang layo mula sa Lingwa sa itaas, na medyo malapit. Ang resulta ng labanan sa itaas ay umabot na sa panig ni Lu Chen, hindi lamang nakaapekto kay Lu Chen, kundi pati na rin kay Warner na sumunod sa likod. Gayunpaman, sa kabila ng resulta ng labanan na nagmumula sa itaas, pinili din ni Lu Chen ang piraso ng langit na ito bilang kanyang larangan ng digmaan. Maging si Warner ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pilit na nagtiyaga laban sa resulta ng labanan ng santo na may tato na buto. Sa paglipad papataas, ito ang magiging larangan ng digmaan sa pagitan ng Lingwa at Lingrao. Ang resulta ng labanan ay maaaring pumatay sa iyo. Tumawa ng malakas si Fandang. Maaari niyang bigyan ng pagkakataon si Lu Chen na magpainit, ngunit hindi niya pakakawalan si Lu Chen, kaya tumalon din siya. 5 dragon ang lumalaban. Nang handa na ang lahat, huminto si Lu Chen sa pakikipag-usap kay Fandang, at agad na tinawag si Zunshen upang simulan ang laban. Sa isang iglap, 5 dragon chants ang umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, niyanig ang langit, nakakagulat. 5 dragon veins na may iba't ibang kulay ang bumangon mula sa katawan ni Lu Chen, nagniningning ng napakatalino, nakapalibot kay Lu Chen. Sa oras na ito, sa mga mata ni Lu Chen, isang totem ng 5 dragon ang lumitaw, isang pula, isang dilaw, isang asul, isang berde at isang itim. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ni Lu Chen ay agad na tumaas, at ang kanyang aura ay tumaas, tulad ng isang dragon god na bumababa mula sa lupa, nakatingin sa ibaba sa mundo at hindi pinapansin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Sun Tian.
Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Lu Chen ay itinaas ng mataas, at ang enerhiya ng kutsilyo ay bumaril diretso sa langit, nabasag ang mga ulap sa lahat ng direksyon, sinusubukang putulin ang kalangitan. Isa na namang combat skill. Ngumisi si Fandang, binuksan ang paningin, at sinaksak palayo gamit ang kanyang espada. Mayroon na akong langit level na mga kasanayan sa pakikipaglaban ngayon, at ang aking cultivation base ay 6 o 7 lupain na mas mataas kaysa sa iyo. Lumipas ang araw, hayaan mo akong makita si Lao Tzu na magpadala sa impyerno kagamit ang isang espada. Ang espadang iyon ay tumagos sa isang espasyo, tumusok sa isang walang laman, at ang lakas at aura ng espada ay direktang nakalock kay Lu Chen. Santian, ang ikalimang kutsilyo. Sa isang hiwa, ang hangin at mga ulap ay lumundag, ang langit at lupa ay nagbago ng kulay, at ang araw at ang buwan ay lumabo. Ang talam ay nasa lahat ng dako, pinuputol at gumuho ang mga layer ng kalawakan, tumutusok sa kawalan, at nanginginig sa kalangitan sa lahat ng direksyon. Ang bigat ng puwersa ng espada ay direktang sinira ang lock ng kapangyarihan ng espada, at pinutol kaagad si Fandang. Itong blade power, talagang sinira ang lock ko. Nagulat si Fandang. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng kakayahan ni Lu Chen sa pakikipaglaban, at wala siyang panahon para gumawa ng mga pagsasaayos. Boom! Tumama ang talam sa talam, at nagkaroon ng malakas na ingay. Ang kapangyarihan ng kutsilyo ay gumuho, ang kapangyarihan ng espada ay nabasag, ang magkabilang panig ay pantay na nagtugma. Ang dalawang mapangwasak na puwersa ay bumuo ng isang kakilakilabot na resulta ng labanan, na nagwawalis sa lahat ng direksyon, at hindi mabilang na mga espasyo ang nabasag ng epekto. Ikaw, half-step god refinang ka ba? Nagbibiro ka, hindi ba? Ang lakas mo halatang Bone Tattoo Saint, nagpapanggap ka ba na baboy at kumakain ng tigre? Pero napakababa ng kaharian mo, paano ka nagpanggap na ganito? Napaatras si Fandang ng 100 talampakan, at matapos ihinto ang kanyang figure, tanging ang walang katapusang pagkabigla ang nananatili sa kanyang mukha, at nakalimutan niyang magpatuloy sa pag-atake sa sandaling iyon. What the hell? Ang batang iyon na si Lu Chen ay nakatali pa kay Fandang. Ano ang kinalakihan ni Fandang? Isa kang santo na may mga tato sa buto. Ang bastos na iyon na si Lu Chen ay wala man lang estado ng pagdadalisay ng mga Diyos. Hindi mo siya mapapatay ng isang espada. Napakatanga mo. Kung hindi mo kaya si Lu Chen, palitan mo ako at hayaan mo akong patayin ka. Mula sa itaas, dumating ang galit na boses ni Ling Grao. Para naman kay Lingbua, na nakikipaglaban kay Ling Grao, walang pagbabago sa ibabaw, ngunit isang magulong dagat ang bumungad sa kanyang puso. Ang dating plano ni Lu Chen ay ang pakikitungo kay Fandang, habang nakikitungo siya kay Ling Grao. Sa katunayan, nagdududa siya tungkol kay Lu Chen, at hindi siya optimistiko kay Lu Chen, ngunit wala siyang magagawa. Kung hindi haharapin ni Lu Chen si Fandang, sino ang haharap? At ang laban ni Lu Chen at Fandang ay naging isang kurbata, na sapat na para kiligin ang kanyang puso. Talagang hindi niya inaasahan na si Lu Chen ay hindi nagyabang, na si Lu Chen ay talagang may lakas na lumaban sa Bone Saint, at si Lu Chen ay talagang kayang pigilin si Fandang. Si Lu Chen talaga, masyadong pervert. Sa mundo, marahil ang kapangyarihang panlaban lamang ni Lu Chen ang makakamit ng ganitong baluktot na sitwasyon. Sa sandaling ito, maaaring hindi ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ang pinakamalakas, ngunit ang potensyal ni Lu Chen ay tiyak na pinakamalakas, wala. Binigyan ng oras, kung bibigyan ng mas maraming oras si Lu Chen para magsanay, ang tunay na hari ay maaaring hindi nakalaban ni Lu Chen. Gayunpaman, ang pagkabigla sa kanyang puso ay ang pagkabigla, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kasunduan kay Lu Chen, hinati niya ang kanyang isip, at binigyan si Lu Chen ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang martial vein ay isang espiritual na enerhiya, isang kakaiba at napakabihirang martial vein ng spirit race. Sa makatuwid, mayroon siyang kakayahang lumikha ng isang espesyal na aura. Ang espesyal na aura na ito ay mas mabisa pa kaysa sa aura pill ni Lu Chen, at maaari itong maging tunay na asensya sa isang iglap. Ngunit ngayon, nawala sa kanya ang espesyal na aura kay Lu Chen, at agad na pinunan ang nabakanting tunay na enerhiya sa katawan ni Lu Chen. Ang tanging tao na tumulong kay Lu Chen na mabawi ang kanyang pisikal na fitness ay si Warner. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mataas na altitude, hindi mabilang na mga tao ng spirit race ang nasa walang katulad na pagkabigla.
Hindi ka panipaniwala na putulin ang isang pantas na may flat butil na buto sa kalahating hakbang, hindi ba ito nakakagulat? Lalo na ang mga tao sa linggang, nagulat na ibinuka pa ang kanilang mga bibig at hindi na nila maisara. Nawala ang kanilang mga isip at maging ang kanilang pag-iisip ay tumitigil. Iyon ang nakatadhanang tao ng angkan ng espiritu. Iyan ang hindi nila gusto, ang mababang antas na mandirigma na si Lu Chen. Si Lu Chen, na mukhang mahinang manok na talagang may kapangyarihang lumaban sa santo na may tato na buto. Ang kanilang pagkabigo ay sumangga sa isang iglap, ngunit ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay. Boss Power. Ang panatikong Legion na lumalaban sa pag-atake ng ipinagbabawal na hukbo ay biglang sumambulat sa isang masayang tunog. At pagkatapos na isakripisyo ni Lu Chen ang ikalimang kutsilyo ni Zantian, ang kanyang katawan ay ganap na hangkag, at siya ay agad na pumasok sa isang mahinang estado. Sa oras na iyon, isang maringel na sigla at nakakatakot na aura ang biglang na-injected sa kanyang katawan, dahilan upang bumalik siya sa kanyang peak state sa isang kisap mata. Fandang, saksakin mo ulit ako. Muling itinaas ni Lu Chen ang kanyang mahabang saber, at nilaslas pababa, dinala ng diretso si Fandang. Nasubukan na ng kutsilyo ang power gap sa pagitan nila ni Fandang. Matapos ang isang suntok, si Fandang ay nagulat ng 100 talampakan, ngunit siya ay napailing lamang ng 10 talampakan, halatang nasa itaas na kamay. Hanggat nagpapatuloy ang laban, malaon o huli ay mabibigo si Fandang, at tiyak na matatalo siya. Sa itaas, nagbibigay si Lingguan ng espiritual na enerhiya, at sa ibaba, si Warner ay nagbibigay ng sigla. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na dumadaloy, kaya ano ang iyong kinakatakutan? Panatilihin ang paghagupit ng mga ina. Ituloy mo ang laban hanggang mamatay ka. Alam din ni Fandang na siya ay bahagyang mas mababa kaysa kay Lu Chen, ngunit wala siyang paraan upang makalabas, kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinaba ang kanyang espada upang salubungin siya. Muling naputol ang talam at ang espada, at ang lakas ng magkabilang panig ay bumagsak sa parehong oras, at ito ay isa pang gumuhit. Continue, lalaban tayo hanggang madaling araw. Tumawa ng malakas si Lu Chen, itinaas ang kanyang kutsilyo at nagpatuloy sa paghiwa, binubuli si Fandang. Okay, mag-away tayo ng 3 araw at 3 gabi. Kinagat ni Fandang ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sa katunayan, 3 araw at 3 gabi man lang ay hindi nag-away ang dalawa, at imposibleng mag-away hanggang madaling araw. Kabanata 1387, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Dahil, pagkatapos makipaglaban ng 1,000 round, ang bawat round ay isang malawakang laban, at ang banggaan ng mga espada ay labis na nakakapagod para kay Fandang at Lu Chen. Sa oras na ito, si Fandang ay nawalan ng kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang pisikal na kalakasan ay humina, at siya ay lubusang dahado. Ngunit si Lu Chen ay sumisikat pa rin ng tunay na enerhiya, puno ng pisikal na enerhiya, at palaging nasa kanyang tuktok. Tuloy lang. Habang tumatawa, itinaas ni Lu Chen ang kanyang kutsilyo at nilaslas hanggang sa halos hindi na makahawak si Fandang, at ang kanyang buong katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa totoo lang, hindi kailanman sinubukan ni Lu Chen na magsakripisyo kay Zantian, at napakasaya niya. May nagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na daloy ng life force at aura para hindi maubos ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang ikalimang kutsilyo ni Zantian ay sinakripisyo ito, at ang sakripisyo ay napakasaya. Lingraw, anong problema mo? Pakiramdam ni Fandang ay hindi na niya matiis, kaya hindi niya napigil ang humingi ng tulong. Napaka-perwisyo ni Lu Chen, kailangan ko ang iyong suporta. Hindi ko maibaba si Lingua, at umaasa pa rin ako sa iyong suporta. Inis na inis si Lingraw, at walang pakialam sa buhay o kamatayan ni Fandang, at sinabing, bilasan mo at patayin si Lu Chen, lumapit ka at makipagkamay sa akin, at maging Lingua. Being your sister, I'm almost done by Lu Chen, hindi ka pa rin bumababa para tumulong. Galit na galit si Fandang, ayaw siyang iligtas ni Lingraw, kaya wala siyang pakialam, gusto niyang akitin si Lu Chen, sa pinakamasama ay magiging 2-on-2 na sitwasyon, at least makakatakas siya pansamantala. Kaya, pagkatapos maglaslas ni Fandang ng isang kasanayan sa pakikipaglaban, ibinaba niya ang kanyang espada sa isang pagpapakunwari, handang pilitin si Lu Chen pabalik, at lumabas sa labanan at tumalon sa tuktok.
Gayunpaman, nakikita ni Lu Chen kung ano ang iniisip ni Fandang, kaya paano niya hahayaan si Fandang na magtagumpay. Paglukso sa tuktok, ito ang magiging larangan ng digmaan sa pagitan ng Linhua at Lingrao. Kapag nag-away silang apat sa santukan, wala na siyang bentahe. Dahil limitado ang cultivation ni Warner, hindi siya makakalapit sa larangan ng digmaan ng Bone Tattooed Saint, kung hindi niya kakayanin ang resulta ng gayong malakas na labanan. Pagdating ng panahon, napakalayo ni Warner para dalhin ang kanyang sigla, kaya paano siya magsasakripisyo kay Zantian. Sa makatuwid, sinaksak ni Fandang ang kanyang espada sa walang kabuluhang paraan, at hindi na niya ito mapilitan pabalik. Sa kabaligtaran, binubuli pa rin niya ang kanyang sarili, humarap sa talim ng espada nang hindi umiiwas, at hinampas pa siya ng kutsilyo, desperadong lumaban kay Fandang. Kaya lang, masyado siyang mabilis na nag-counter-attack, at wala siyang oras para gumanap si Zantian, kaya ginamit na lang niya ang sarili niyang lakas para laslasin si Fandang. Totoo rin ito para kay Fandang na walang oras na gamitin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at nasaksak din ng ordinaryong espada. Gusto mo bang mamatay kasama ko? Hindi inaasahan ni Fandang na aaban si Lu Chen sa halip na umatras, at hindi niya maiwasang mamatras sa gulat. Ngunit ang mahabang espada ay inindayog at walang puwang para sa pagmanyobra, kaya't maaari lamang niyang labanan si Lu Chen. Matapos makaligtaan sina Dao Feng at Jian Feng, dumiretso sila sa katawan ng kalaban. Puff! Ang mahabang espada ay tumusok sa dibdib ni Lu Chen, tumusok mula sa kanyang likod at tumago sa kanyang katawan. Eye twist! Nang makitang tatama na ang espada, tuwang-tuwa kaagad si Fandang. Gusto niyang igalaw ang kanyang kamay, at pilipitin sana ang espada at pilipitin ang katawan ni Lu Chen. At sa pagitan pa lamang ng kidlat at ng bato, ang mahabang kutsilyo ni Lu Chen ay nakalas na, sa tamang panahon para tamaan ang braso ni Fandang na may hawak na espada. Boom! Naputol ang talam, naputol ang isang braso, at lumipad ito sa hangin. Malapit na. Pagkatapos gumawa ng slash ni Lu Chen, mabilis niyang inabot at hinugot ang mahabang espada na nakaipit sa kanyang katawan. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang mahabang kutsilyo, kung bumagal siya saglit, pumipilipit si Fandang, at sesubog siya. Buti na lang at super strong ang physical body niya. Kung siya ay malapit, ang espada ni Fandang ay sasaksakin siya ng pira-piraso, at hindi na niya kailangan pang pilipitin. Siya ay kalahating hakbang sa pagpino sa mga Diyos, walang primordial spirit, walang ganoong bagay bilang muling paghubog ng pisikal na katawan, hanggat ang pisikal na katawan ay nawasak, ito ay ganap na mawawala. Sa pagkakataong ito siya ay matigas at lubhang mabisyo, ngunit sa wakas ay ginawa niyang tagumpay ang pakikipagsapalaran. Bakit napaka-tyrannical ng physical body ng boy mo? Hinawakan ni Fandang ang nabali niyang braso at nagmamadaling umatras, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Sa ilang sandali, labis niyang kinainggitan ang malupit na katawan ni Lu Chen. Kung siya ay may tulad na malupit na katawan, hindi kinakailangang putulin ni Lu Chen ang kanyang braso. May moment din na medyo hindi niya nagustuhan ang pisikal na katawan na ito. Ang pisikal na katawan ng mga taong lahing espiritu ay hindi malupit, at ito ay mas malala pa ng kaunti kaysa sa lahi ng tao. Saan ka tumatakbo? Itinapon ni Lu Chen ang mahabang espada, binuksan ang Imperial Lightwalker, at mabilis na hinabol siya. Ang sugat mo sa espada, nagsimula ng maghilem. Tiningnan ni Fandang ang talim ng espada sa dibdib ni Lu Chen, na mabilis na gumagaling, at sa isang kisap mata, bumalik ito sa orihinal nitong estado, at hindi niya maiwasang matakot. Paano ko ito lalabanan? Gaano man siya nasaktan, gagaling si Lu Chen sa lalong madaling panahon, kaya siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Ay siya, sa wakas, napansin ni Fandang na sa ibaba ni Lu Chen, daan-daang talampakan ang layo, mayroong isang magandang babae roon, na gumagamit ng isang lihim na pamamaraan upang magpadala ng isang maringal na sigla kay Lu Chen. May katulong ka pala at manggagamot. Galit na sumigaw si Fandang, ikaw ay walang talo, ikaw ay masyadong mapanlinlang. Fool, I am more than just invincible, I just bully you too much. Ngumisi si Lu Chen, itinaas ang kanyang mahabang kutsilyo, itinutok ito kay Fandang, at laslas na sana. Hindi lang ako ang may sigla mula sa doktor, kundi pati na rin ang tunay na diwa mula kay Linhua, ngunit hindi mo ito namalayan. Panipi, Linhua,
Biglang napagtanto ni Fandang na hindi katakataka na ang estado ni Lu Chen ay palaging nasa tuktok nito. Dalawang babae pala ang nagbigay sa kanya ng lakas. Fandang, kung binago mo ang iyong pisikal na katawan at magtago ng tahimik, maaari kang mabuhay ng higit sa 10,000 taong gulang. Sinabi ni Lu Chen, ngunit itinaya mo ang sarili mong kamatayan at tumakbo ka para gumawa ng masama, kung gayon hindi mo masisisi ang sinuman. Maaari kang magsimula ng bagong buhay sa susunod mong buhay. Lingraw, iligtas mo ako. Alam ni Fandang na nabali ang kanyang braso, humina ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at hindi siya makatakas, kaya kailangan niyang humingi ng tulong. Umakyat ka. Sa itaas, si Lingraw ay mahigpit na ikinulong ni Linghua, hindi nakatakas, kaya nakatugon lamang siya sa ganitong paraan. Pwede na akong umakyat, pero kailangan mo ba akong bumaba? Galit na galit si Fandang, sinugod na siya ni Lu Chen, at nakatutok sa kanya ang mahabang kutsilyo, naglakas loob siyang tumalon, ngunit tinaga ni Lu Chen na parang pakwan. Darating ang hari. Nang makitang nasa panganib si Fandang, nabalisa si Lingraw, ibinaba ang kanyang espada, pinilit si Linghua pabalik, at pagkatapos ay bumulusok upang iligtas si Fandang. Patayin ang langit. Sa sandaling ito, naputol na ang mahabang kutsilyo ni Lu Chen, at dumiretso siya kay Fandang. Ang lakas ng ikalimang kutsilyo ni Zantian, naputol sa mga layer ng espasyo, tumusok sa walang laman, at direktang nakalock si Fandang. Bilis! Nabali ni Fandang ang kanyang braso, at bumaba rin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya napigilan ang kutsilyo ni Lu Chen. Hindi niya napigil ang matakot, at sumigaw pataas. Nang mahulog ang mahabang kutsilyo sa kalagitnaan, sumugod si Lingraw, inihampas ang mahabang espada sa kanyang kamay, at sinubukan ang lahat para suluhin ang kutsilyo ni Lu Chen. Boom! Nang mag-interact ang talam at ang espada, nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog na nakakabingi. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng talam at ang espada ay bumagsak, at ang resulta ng labanan ay yumanig, niyanig si Lu Chen 10 talampakan ang layo. Ngunit si Lingraw ay inalog daan-daang talampakan ng layo at nagkaroon ng paligsahan ng lakas upang makipagkompetensya. Ilog ng yelo. Isang malamig na inumin ang nagmula sa itaas. Isang pilak na letigo ang tumangay mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nagwawalis ng mga susun ng espasyo, at tinangay si Lingraw. Kabanata 1388, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa pagmamadali, nagulat si Lingraw, at mabilis na itinaas ang kanyang espada upang harangan ito. Ang lakas ng letigo ay napakabigat na halos hindi niya mabuhat, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay halos matangay ng lakas ng letigo. Bitch Linghua, saan mo nakuha ang napakataas na kalidad na mahabang letigo? Hindi maiwasan ni Lingraw ang magmura. Pumunta ka sa impyerno. Bumaba na si Linghua mula sa itaas, at hindi na siya nag-abalang kausapin si Lingraw. Ipinagpatuloy niya ang paghampas ng King Whip at ginamit ang Ice River Combat Technique para talunin si Lingraw. Ang King Level Long Whip ay natural na dinala ni Lu Chen para sa kanya. Matagal bago dumating sa linggo, hiniling ni Lu Chen kay Fei Long na magpanday ng isang King Whip ng maaga, na ibinigay kay Linghua bilang sandata matapos iligtas si Linghua. Gamit ang King Whip, nagawang patatagin ni Linghua si Lingraw gamit ang mga sandata, kung hindi, paano niya mapipigil si Lingraw noon? Napakalakas pa rin ng combat power ni Lingraw, at pagkatapos na iligtas si Fandang, maaari pa rin niyang labanan si Linghua. Ngunit hindi, sapat si Fandang, isang braso na lang ang natitira sa kanya, at wala man lang sa kanya ang banal na espada, kaya't magagamit na lamang niya ang kanyang palad upang harapin ang pagtugis ni Lu Chen. At hindi rin magawa ni Lu Chen. Mula nang mapunta sina Lingraw at Linghua sa kanilang antas, ang resulta ng labanan sa pagitan ng mga santo na may tato ay direktang nagpabagsak kay Warner. Muling tumalon si Warner, ngunit nataman muli ng shockwave, at nagtamo ng malubhang pinsala sa lugar. Pagkatapos, nag-alala si Lu Chen na hindi ito makayanan ni Warner, kaya hindi niya ito pinayagang umakyat muli. At si Warner ay maaari lamang manatili sa ibaba ng 1,000 talampakan, ang distansya ay medyo malayo, at hindi niya maiparating ang kanyang sigla, tanging pagkabalisa. Nang walang tulong ni Warner, hindi nang ahas si Lu Chen na magsakripisyo kay Zantian ng basta-basta. Ito ay hindi isang tanong ng pag-inom o hindi pag-inom ng Spirit Essence Liquid.
Sa halip, mahigpit na naglalaban sina Linhua at Lingrao, at ang resulta ng labanan ng santo na may tato ay hindi tumigil, at ang kalangitan sa sahig na ito ay puno ng nakakatakot na shockwave. Kung isinakripisyo niya si Zantian, tinadtad si Fandang, at hamkag ang kanyang katawan, tiyak na hindi niya kakayanin ang mga nakakatakot na shockwave na iyon. Iyon ang resulta ng labanan ng santo na may tato na buto, at napakalaki ng epekto. Noong nasa peak na siya, nakaramdam siya ng matinding pressure. Kung ito ay pumasok sa isang mahinang estado, nang walang anumang pagtutol, ang mga shockwave na iyon ay maaaring durugan ito kaagad. Kaya naman, hindi na niya basta-basta isinakripisyo si Zantian at pinagtawanan ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, si Fandang ay may nabali na braso, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba ng husto, wala na siyang lakas ng isang santo na may tato na may buto. Hindi siya nagsasakripisyo kay Zantian, pero nakakalaban din niya ito. Sa makatuwid, iniabot niya ang mahabang kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanang kamay ay inihagis ang kamay na nakakabasag ng langit upang labanan si Fandang. Natural na mas mababa kaysa kay Zantian. Ngunit sa pagbaba ng lakas ng pakikipaglaban ni Fandang, halos hindi makalaban ni Fandang si Fandang sa isang draw. Habang tumatagal, ang kalamangan ay nasa panig pa rin ni Lu Chen. Dahil nasa peak pa rin si Lu Chen, at kaya pa niyang lumaban ng mahabang panahon. Ngunit si Fandang ay nasugatan, mas matagal ang labanan, mas seryoso ang pinsala, mas hindi ka nais-nais. Bakit hindi ka gumamit ng kutsilyo? Nilabanan ni Fandang si Lu Chen gamit ang isang kamay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nanunuyang sinabi, dahil ba ang babaeng iyon ay bumaba, wala kang pisikal na lakas upang isagawa ang heaven slashing. Ano ngayon? Sina Lu Chen at Fandang ay nagsampalan sa isa't isa, at tumalikod at sinabing, huli na para malaman mo ngayon, nawalan ka ng braso, dumanas ng matinding pinsala, at bumaba ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Magagamit ko si Ji Zantian para dahan-daang lumaban kasama ka. Ihagis hanggang itapon kita sa kamatayan. Kung gayon, tingnan ko kung sino ang nagpapahirap kung kanino papatayin. Para hindi madaig, desperadong inilipat ni Fandang ang lahat ng kanyang tunay na lakas upang labanan si Lu Chen. Natuklasan na ni Fandang na ang lakas ng palad ni Lu Chen ay hindi kasing lakas ng mahabang kutsilyo, at naramdaman niya pa rin na may pagkakataon siyang ibalik ang mga mesa. Si Lingrao ay ganap na pinigilan ni Linhua, hindi niya magawang palayain ang kanyang mga kamay upang harapin si Lu Chen. Bilang resulta, sa Ambon Tattoo Battlefield, 2 versus 2, kahit saglit, walang nanalo. Ngunit sa oras na ito, sa lupa, ang panatikong Legion ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, umaasa sa kapangyarihan ng siyam na Turn Dragon Formation at ang kapangyarihan ng ang Dragon Elephant Formation, ito ay pumatay ng 20,000 imperial na tropa at dumanas ng matinding pagkalugi. Sa Forbidden Army, bagaman mayroong maraming kagalang-galang na mga gintong figure, marami sa kanila ang napatay ng 10 katulong. Ang mga nakaligtas na kagalang-galang na mga gintong figure ay natatakot na mapatay, at tumakbo palayo nang makita nila ang 10 katulong, karaniwang hindi nang ahas na lumapit sa panatikong hukbo. At karamihan sa mga imperial na gwardya ay hindi mga gintong kagalang-galang, at mas namatay sila nang salakayin nila ang panatikong hukbo. Sa Fnatic Legion, bukod sa 10 maids, mayroon ding Quan Sheng, Gao Hai, Ice Han at Slender Tiger na nakaupo sa command. Ang auxiliary power na nabuo ng Magic Circle, Talismans, at Organs ay may malaking epekto sa Panatikong Legion. Ang mga ipinagbabawal na sundalo ay kailangang magbayad ng malaking halaga sa tuwing nais nilang lampasan ang 3 balakid na ito. Higit pa, si Gao Hai, na umaasa sa maraming asul na pattern ng mga Spirit Stone, ay patuloy na tinatawag ang Magic Circle, na parang hindi niya kailangan ng pera. Ang parehong ay totoo para sa mababang bundok. Ang paglabas ng anting-anting ay parang tubig sa dagat, na nagdudulot ng maraming problema sa hukbo ng imperial. Ang mga organo ng Slender Tiger ay hindi gaanong epektibo, ngunit ang lahat ng kanyang mga organo ay inilalagay sa pagbuo ng labanan, pangunahin upang protektahan ang kaligtasan ng pagbuo ng labanan. Hanggat ang ipinagbabawal na hukbo ay lumampas sa Magic Circle at anting-anting, pagkatapos na makalusot, ang unang bagay na kanilang haharapin ay hindi mga panatikong mandirigma, ngunit nasa lahat ng dako. Gustong hintayin ni Xianghua na haharapin ng iba ang mabait na pantas, at ang tanging general ng Fanatical Legion na sumulong ay si Quan Sheng.
Umaasa sa paniniil ng kanyang pisikal na katawan, at umaasa sa katotohanang maraming field doctor ang nasa likod niya, si Quan Sheng ay ganap na parang isang kapatid na walang ulo. Pinamunuan ni Quan Sheng ang isang pangkat ng mga panatikong mandirigma, sumugod sa kaliwat, kanan sa pagbuo ng labanan, hindi tumigil, pinugutan ng ulo ang maraming mga kaaway, at nagdulot ng malaking pinsala sa hukbong imperial. Sa huli, ang Forbidden Army ay hindi na makapag-organisa ng isang mabangis na offensiba dahil sa labis na pagkatalo, at sa halip, sinamantala ng Fanatical Legion ang pagkakataon na maglunsad ng isang malaking counterattack. Ang Forbidden Army ay hindi makalaban, at mabilis na natalo, na naapektuhan din ang larangan ng digmaan ng Sage ng lakas sa itaas. Ang isang banal na pantas ay nasa isang ganap na kawalan at nagpupumilit lamang na suportahan ang kanyang sarili. Sa oras na ito, nang makitang nabigo ang hukbo ng imperial, hindi niya maiwasang mawalan ng ulirat, hindi sinasadya, nahuli siya ng mga kuko ni Qin Linjiao, at ang kanyang laman ay sumabog sa lugar. Huwag mo akong patayin. Isang primordial spirit ang nakatakas mula sa sirang katawan, takot na takot. Mamatay. Nagpakawala si Rohua ng isang malakas na dagindong, at inindayog ang isang malaking bilog na martilyo para tamaan ito, na nagkataong dumurog ang primordial spirit. Bumagsak ang isang banal na santo. Wan Yan, rookie, sumama ka sa nanay ko, may malaking dragon na tutulong dito, hindi natin kailangan. Ang labanan sa ibaba ay lubhang kapaki-pakinabang sa ating hukbo. Bumaba tayo upang palawakin ang mga resulta ng labanan at huwag bigyan ng pagkakataon ng kaaway na ibalik ang mga talahanayan. Kumaway si Rohua ng sledgehammer, at pinababa si Wan Yan at Kenyao, bumalik sa panatikong hukbo, hinabol at tinalo ang umaatres na hukbong imperial. At napakabilis ni Rohua, at sumugod pa sa commander ng hukbo ng imperial, hindi siya masyadong nag-isip, at binasag ito ng martilyo. Bagamat matalino ang commander ng Forbidden Army, wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, ang lakas ng kanyang pakikipaglaban, at ang kanyang reaksyon ay mabagal. Nang makita si Rohua na papalapit sa kanya, ang lalaking iyon ay natigilan saglit, bago pa siya makapag-react, siya ay nabasag sa meat paste ni Rohua gamit ang isang martilyo. At ang kaluluwa ng lalaking iyon ay nakatakas, ngunit napatay kaagad sa pamamagitan ng isang apoy na pinaputok ni Wan Yan. Ang sitwasyon ng anim na mabubuting pantas ay orihinal na hindi maganda, at ngayon ang isa sa kanila ay namatay, at ang orihinal na sitwasyon ng labanan ay bumagsak sa lugar. Kabanata 1389. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Napatay ni Dajao ang kanyang kalaban at agad na tumakbo papunta kay Mengyo para tulungan si Mengyo. At ang banal na pantas na nakipaglaban kay Mengyo ay orihinal na kapantay ng lakas ni Mengyo, at walang sino man ang maaaring manalo sa isa pa. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng extra big dragon na nakipagkamay kay Mengyo, paano makakalaban ang virtuous sage na iyon. Sa ilang pag-ikot nang ang mabait na pantas ay umiiwas sa mga pag-atake ng 5 unicorn, siya ay hindi sinasadyang nakalmo ng malaking Jiao, at pagkatapos ay ginawa ng espada ni Mengyo, at ang kanyang katawan ay nawasak kaagad. At ang yuan siya ng banal na tao ay hindi nakatakas, at nahuli ni Lei Qilin, na pinatay ni Lei Qilin sa lugar. Pagkatapos, pumunta sina Dajao at Mengyo para tulungan sina Magia at Niuding, at pinatay ang isang banal na pantas sa isang iglap. Sa huli, 3 na lang ang mabubuting pantas na natitira. Gusto nilang patayin sina Lingyan at Shang Guanjin, ngunit hindi nila nalagpasan ang harang ni Fei Long. 12 ng mga kaldero ni Fei Long ang sumabog, ngunit kung ang isa ay pasabugan, siya ay bubuo ng isa, na naging dahilan upang ang 3 pantas ay halos mawalan ng pag-asa. Ngayon, lahat ng kanilang mga kasabwat ay patay na, at pinalibutan sila ni Dajao, Mingyu, at Magia Niuding, at silang 3 ay may kamatayan na lamang. Ang larangan ng digmaan sa lupa, ang larangan ng digmaan ng banal na pantas, lahat ay nabigo. Ang mga tao ng 10 pantas ng lakas at lakas ay tapos na lahat. Ang ganitong masamang sitwasyon ay nakaapekto ng malaki kina Lingrao at Fandang. Sa ngayon, wala silang pagkakataong manalo sa laban kina Linhua at Lu Chen, at alam nilang tapos na ang pangkalahatang sitwasyon. Fandang, tere na. Walang intensyon si Lingrao na lumaban, at biglang ibinato ang kanyang espada, pinilit si Linhua pabalik bago tumalon mula sa labanan. At si Lingrao ang biglang tumalon mula sa labanan, na naging sanhi ng pagkamatay ni Fandang na walang lugar para ilibing siya. Bitch!
hindi mo ako kinumusta kanina, gusto mo akong patayin. Nang makita ito, naging asul ang mukha ni Fandang, at hindi niya maiwasang magmura sa galit. Hindi siya handa, nakikipaglaban pa rin siya kay Lu Chen, paano siya makakalabas sa labanan sa isang sandali. Ang pinakamahalagang bagay ay biglang huminto si Ling Rao nang walang babala, at wala nang mas malakas na resulta ng labanan sa langit na ito. Nangangahulugan ito na kahit na isakripisyo ni Lu Chen si Zantian, kahit na pumasok siya sa isang mahinang estado, hindi siya natatakot na mabigla hanggang mamatay sa resulta ng labanan. Si Fandang ay sumulyap sa gilid, at sigurado, nang makita niya ang magandang babaeng doktor na nagmamadali, alam niyang mas malala pa ito. Sa sandaling ito, anuman ang kanyang estado at kapangyarihan sa pakikipaglaban, marami siyang nabawasan, at talagang hindi niya kayang bilhin ang espada ni Lo Shen. Patayin ang langit. Oo naman, hindi pinalampas ni Lu Chen ang pagkakataon, at agad na itinaas ang kanyang mahabang kutsilyo para magsakripisyo sa langit. Huminto si Ling Rao, wala na ang resulta ng labanan, kung hindi siya nagsakripisyo kay Zantian sa oras na ito, kailan siya maghihintay. Sa isang hiwa, ang hangin at mga ulap ay lumundag, at nagkaroon ng patuloy na pagsabog sa pagitan ng langit at lupa. Ang talam ay nasa lahat ng dako, ang mga layer ng espasyo ay gumuho, at ang walang laman ay nabasag. Ang lakas ng kutsilyo ay agad na pumutok, direktang tina-target si Fandang. Hindi. Si Fandang ay natakot at hindi makatakas, kaya napasigaw na lamang siya ng kawalan ng pag-asa. Fandang. Napagtanto ni Ling Rao, nakakalabas lang ng labanan, na ang pagkakamali niya ay naglagay kay Fandang sa desperado na sitwasyon, ngunit huli na para bumalik, kaya hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Boom! Naputol ang talam, at ang katawan ni Fandang ay naputol sa kawalan ng pag-asa, na naging ulap ng dugo. Lu Chen? Patayin mo akong muli, ang poot na ito ay hindi titigil. Ang primordial spirit ni Fandang ay nakatakas at lumipad sa mas mataas na kalangitan, at ang mga salitang binitawan niya ay labis na nagdamdam. Tumigil na. Ang figure ni Lu Chen ay lumitaw sa itaas ng kalangitan, na humaharang sa daan ni Fandang Yuanshen. Ikaw. Nagulat ang primordial spirit ni Fandang, naglaslas si Lu Chen, paano pa siya magkakaroon ng lakas para habulin siya. Ngunit nang makita niya ang abnormalidad sa katawan ni Lu Chen, isang maringal na sigla ang lumabas, at isang nakakatakot na tunay na diwa ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, lubos niyang naintindihan ang sikretong pamamaraan ng babaeng doktor na iyon. Espiritual na enerhiya ni Lingua. Si Fandang ay umungal sa kawalan ng pag-asa, alam na malapit na ang kanyang wakas at malapit na niyang tawagan ito ng isang araw. Ang pamamaraan ng Holy Tree ni Warner at ang espesyal na espiritual na enerhiya ni Lingua ay dumaan sa panahon ng kahinaan ni Lu Chen sa sandaling nagsakripisyo si Lu Chen kay Zantian. Sa isang kisap mata, bumalik si Lu Chen sa kanyang pinakamataas na estado. Hindi kaya isang piraso ng cake ang habulin at patayin siya, isang kaluluwang walang kakayahang lumaban. Lu Chen, bitawan mo si Fandang. Sa sandaling iyon, nagmamadali si Ling Rao, sumugod ng desperadong lumapit, at itinaas pa ang kanyang espada para saktan si Lu Chen. Ilog ng yelo, may kasamang soft drinks. Isang mahabang letigo ang lumabas, nabasag ang espasyo sa lahat ng direksyon, at tinangay si Ling Rao. Ang Glacier Whip technique ni Lingua ay isang mid-level heaven rank combat skill na itinuro sa kanya ni Lu Chen, at ito ay napakalakas na maaari nitong direktang durugan si Ling Rao. Walang pagpipilian si Ling Rao kundi ang sumuko kay Lu Chen, at lumapit sa kanya na may dalang espada upang protektahan ang sarili. Hinarang ni Ling Rao ang letigo ni Lingua, tumalikod at tumakbo palayo, hindi nang ahas na manatili pa, kung hindi pagkatapos mamatay ni Fandang, siya na ang susunod. Ling Rao, huwag mo akong iwan. Nang makitang inabando na siya ni Ling Rao, mas desperado si Fandang sa sandaling ito. Mamatay. Gamit ang kamay ni Fan Tian, hinawakan ni Lu Chen si Fandang Yuanshen at direktang pinisil ito. Na-snap. Ang primordial spirit ni Fandang ay nadurog at naglaho. Bumagsak na ang isang santo na may tato sa buto. Matapos mawala ang primordial spirit ni Fandang, hindi tumigil sandali si Lu Chen, binuksan ang Imperial Light Step, at dumiretso upang maabutin si Ling Rao. Ngunit ang reaksyon ni Lingua ay mas mabilis, isang hakbang na mas maaga kay Lu Chen, at sinundan na niya si Ling Rao. Si Lingua at Ling Rao ay parehong
Mabubuting pantas, at ang kanilang bilis ay kasing bilis ng isang bulalakaw na kidlat na dumaraan sa isang iglap. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may isang mas mabilis kaysa sa kanila. Inilipat ni Lu Chen ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya, pinabilis ang yubugwang sa limitasyon, at sa loob ng ilang paghinga, naabutan niya si Lingua. Ang bilis mo, namangha si Lingua. Okay lang na abnormal ang combat strength ni Lu Chen, pero bakit abnormal ang bilis niya? Kalahating hakbang na lang upang pinuhin ang mga Diyos, at ang bilis ay mas mabilis kaysa sa santo na may tato na may buto, na nagparamdam sa kanya na hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, nahulaan niya ng walang pag-aalinlangan na si Lu Chen ay malamang na nagsanay ng footwork. Bukod dito, ito ay isang napakataas na antas ng footwork. Tanging ang mataas na antas ng footwork ang maaaring magkaroon ng napakabilis na bilis. Kaya lang, hindi pa rin maintindihan ni Lingua na kahit isang mataas na antas ng footwork ay kailangan pa rin ng suporta ng cultivation para makamit ang ganoong bilis. Ang kaharian ni Lu Chen ay wala man lang larangan ng pagpino sa mga Diyos, kaya saan sinusuportahan ng kanyang cultivation base ang bilis ng high-level footwork. Sa kasamaang palad, wala siyang masyadong alam tungkol sa sikreto ni Lu Chen. Hindi lamang ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay hindi seryosong tumugma sa kanyang kaharian, ngunit dahil sa Nine Dragons na si Gai Yiju, ang kanyang cultivation base ay hindi rin tumugma sa kanyang kaharian. Hindi kinailangan ni Lu Chen na lumipat sa pagitan ng God Refining Realm at ng Heavenly Tribulation Realm. Dumaan siya sa ikalimang Heavenly Tribulation at may 5 level ng Heavenly Tribulation sa kanyang katawan. Maaari siyang direktang umaban sa ranggo ng kagalang-galang. Ngunit pagkatapos pumunta sa pugad ng demonyo at makuha ang kakaibang kapangyarihan ng Yaohei River, mayroon talagang bagong panganak na supernatural na kapangyarihan. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ni Lu Chen ay lubhang nakakatakot, na lampas sa saklaw ng Heavenly Tribulation Realm, at talagang kabilang sa antas ng Venerable. Sa gayong base ng paglilinang. Pagkatapos ng ilang paghinga, iniwan na ni Lu Chen si Lingua, at direktang naabutan si Lingrao. Kabanata 1390, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lu Chen? Damn bastard! Hahabulin mo ba at papatayin ang haring ito? Hindi napigilan ni Lingrao na magulat at magalit nang mapagtanto niyang napakabilis ng pagtakbo ni Lu Chen at hinabol siya nito. Sa normal na mga pangyayari, hindi ko pinipigilan ang kalaban, at hindi ko gustong hayaang bumalik ang tigre sa bundok. Actually, noong huling tumakas ka, problema mo. This time, no matter what, wag mo nang isipin na tumakas, mawala ka na lang ng tuluyan. Nagsalita si Lu Chen ng ilang salita na may blankong mukha, pagkatapos ay biglang naabutan si Lingrao, at sumugod sa harapan sa isang iglap, hinaranggan ang daan ni Lingrao. May sinumpaan kayong alitan sa haring ito, pagkatapos ay mamamatay ang haring ito kasama mo. Nang makita si Lu Chen sa harap at si Lingua sa likod, nagpasya si Lingrao na patayin si Lu Chen gamit ang kanyang espada. Anong klaseng hari, hindi ka karapat-dapat na maging hari ng lahi ng espiritu. Sa malamig na sigaw, itinaas ni Lu Chen ang kanyang mahabang saber, at ginawa ang ikalimang sword technique ni Zhang Tian, at nilaslas ito ng isang stroke. Boom! Ang talam ay bumangga sa espada, at nagkaroon ng nakakagulat na tunog. Ang kapangyarihan ng kutsilyo ay bumagsak, ang kapangyarihan ng espada ay nabasag, at silang dalawa ay napaatras ng lakas ng pagbagsak, at pareho silang natangay. At ang direksyon kung saan pinalipad si Lingrao ay ang direksyon kung saan hinahabol ni Lingua, at nagkataong. Tumama ito sa letigo ni Lingua. Lingrao, kunin mo ang iyong buhay. Naghagis ng letigo si Lingua, nagwawalis ng mga layer ng espasyo, at dumiretso kay Lingrao. Magnanakaw ng Lingua, anong lakas ng loob mong samantalahin ang pagkakataong umatake? Nagalit, at natakot si Lingrao. Bago pa siya mapigilan ng suntok, dumating ang mahabang letigo ni Lingua, at hindi niya napigilan ang suntok ni Lingua. Sa pagmamadali ay hindi na niya iyon maasikaso, kahit na masama ang timing at mahina ang kanyang lakas, kailangan pa rin niyang itaas ang kanyang espada para hamarang gamit ang kanyang backhand. Boom! Ang mahabang letigo ay tumama sa talam, ang buntot ng letigo ay yumuko, at diretsyong tumama mula sa talam, tumama sa likod ni Lingrao ng tama, na lumikha ng bakas ng dugo. Isang butas ng dugo ang naalis sa likod ni Lingrao, at hindi niya napigil ang mapaiyak sa sakit. Mamatay!
Hindi binigyan ni Linbua ng anumang pagkakataon si Lingrao, at mabilis na pinaikot ang Letigo. Ang buntot ng Letigo ay mabilis na pumihit, agad na pinaikot si Lingrao sa mga piraso. Linbua Beach, sirain mo ang aking katawan, lulunukin ko ang iyong laman at dugo sa hinaharap, upang maibsan ko ang aking puot. Nakatakas ang primordial spirit ni Lingrao, at habang nagmumura ng marahas, mabilis na tumakas sa langit. Nanlamig ang mukha ni Linbua, at muli niyang inilabas ang mahabang letigo, at dumiretso sa langit, tinutukan ang primordial spirit ni Lingrao. Hindi. Ang primordial spirit ni Lingrao ay pinalis ni Linbua sa gulat at kawalan ng pag-asa. Isa pang santo ng Wenbeng ang bumagsak na. Tapos na ang laban. Patay na si Lingrao. Patay na si Fandang. Bumagsak din ang 10 banal na santo sa ilalim ng utos ni Lingrao. Tulad ng para sa ipinagbabawal na hukbo, 2/3 sa kanila ay namatay din sa ilalim ng pagpatay ng Fanatical Legion. Sa sandaling ito, parehong patay sina Lingrao at Fandang. Ang iba sa ipinagbabawal na hukbo ay hindi ng ahas na lumaban, hindi man lang sila ng ahas na tumakas, direkta silang sumuko. Ang espiritong hari ay makapangyarihan. Nang bumalik si Linbua sa langit sa itaas ng altar, mahigit 1 bilyong lahi ng espiritu ang yumuko at nagsaya. Maging ang mga dignitaryo na orihinal na sumuporta kay Lingrao ay sunod-sunod ding lumuhod, nag-aagawan na maging tanga. At ang mga bilanggo sa linggang na tapat kay Linbua ay lalong natuwa. Makapangyarihan si Boss. Sa gitna ng mga alon ng tagay, may ibang klase ng tagay. Ito ang tagay ng Fanatic Legion sa kanilang amo. Sa ganap na tagumpay, ginulat ni Lu Chen ang lahat, paano pabayaan ni Fei Long ang pagkakataong ito. Natural, mamumuno siya sa 4,000 panatikong mandirigma, itataas ang kanyang espiritu, at gagamitin ang lakas ng kulog upang kumalat sa libu-libong milya. Malakas si Lu Chen. Gayunpaman, nagkaroon ng ideya si Linggang at direktang tumawag. Sa huling pagpunta niya sa linggo, si Lu Chen ay nagpakita sa harap ng publiko bilang ang nakatalagang tao ng Tribong Espiritu, kaya maraming tao sa Tribong Espiritu ang nakakilala kay Lu Chen. Dahil may nanguna, natural na marami ring mga spirit race ang sumigaw. Ang mapapahamak na tao ay ang hula ng mga ninuno. Naniniwala ang mga Lingzo sa mga salita ng kanilang mga ninuno, kaya nirerespeto nila si Lu Chen. Bilang karagdagan, si Lu Chen ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa publiko, pinugutan ng ulo si Fandang, nilabanan si Lingrao, pinaikot ang tubig ng buong lakas, labis na nagulat sa hindi mabilang na mga espiritong tao. Sa makatuwid, ang mga tao ng spirit race ay natural na nagyaya kay Lu Chen na hindi bababa sa kanilang reyna. Malakas si Lu Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit 1 bilyong tao sa spirit race ang sumabog sa kagalakan, sabay-sabay na sumigaw, at ang mga soundwave ay yumanig sa kalangitan. Ang karamihan sa angkan ng espiritu ay sumusuporta kay Linbua, at kinasusuklaman nila ang mga magulong magnanakaw tulad ni Lingrao at Fandang. Ang nakatakdang taong iyon ang nagligtas kay Linbua, pinatay si Fandang, at tinulungan si Linbua na sirain si Lingrao. Nakuha niya ang puso ng mga tao at natural na nakuha ang kanilang suporta. Tingnan mo, napakalakas ng iyong lakas sa pakikipaglaban. Sinulyapan ni Linbua si Lu Chen at naging hindi maipaliwanag na nagseselos. Kaya lang, panandalian lang ang selos. Sinadya ni Lu Chen na bumalik sa Spirit Valley, iniligtas siya ng buong lakas, at tinulungan pa siyang ibalik ang tubig, pinugutan ng ulo ang mga magnanakaw na gumugulo sa angkan ng mga espiritu. Paano nga ba siya magseselos kay Lu Chen? Nagpapasaya lang sila para sa propesya ng ninuno, para sa taong mapapahamak, hindi sa akin. Tumawa si Lu Chen at naging mapagpakumbaba. Kung hindi, kalimutan ang tungkol sa pagiging Spirit King, susuportahan ka pa rin ng mga tao ng Spirit Race. Ngumiti si Linbua, at sinabi iyon ng hindi inaasahan. Hilahin mo yan, hindi ako interesadong maging Spirit King. Alam din ni Lu Chen na nagbibiro si Linbua, ngunit tumugon pa rin siya ng ganito. Kung ganoon ano ang gusto mong maging? Nag-isip sandali si Linbua, at biglang nagsabi, bakit hindi ka manatili at maging prinsipe? Ha! Nagulat si Lu Chen, mula kay Kingling hanggang sa prinsipe, bakit mo ako ibinaba? Kung gayon gusto mo bang maging ito? Tanong ni Linbua na may halong ngiti. Hindi ko gusto ang pagiging hari, gusto ko ang pagiging emperador. Muli namang ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at sinabi iyon. Yung gustong maging emperador, may ambisyon.
Tumango si Lingua at naunawaan ang ibig sabihin ni Lu Chen. Gayunpaman, sa malaking potensyal ni Lu Chen, naniniwala siya na si Lu Chen ay magkakaroon ng mataas na posibilidad na maging emperador sa hinaharap. Okay, let's stop chatting. Lingrao and Fandang left you a met, you have to go down and clean it up. Hindi na nakipag-usap si Lu Chen tungkol sa emperador kay Lingua, maaga pa ang kaharian na iyon, walang silbi na pag-usapan ito ngayon. Para kay Lu Chen, ang pinakakagyat na gawain ay ang pumasok sa zone sa lalong madaling panahon, at tanggalin ang maikling sombrero ng kalahating hakbang na God Realm. Mula ngayon, magagamit niya ang kanyang katayuan bilang isang kagalang-galang upang magsanay ng martial arts ng marangal. Ang kanyang 4,000 subordinate ay pawang mga kagalang-galang, at siya ay nasa kalahating hakbang pa rin sa pagpino sa mga Diyos, nakakahiya. Ang mungkahi ng hari ngayon lang, pag-isipan mong mabuti. Sabi ni Lingua, "Huwag mo na isipin, sayo ang posisyon ng Spirit King, hindi ako magiging Spirit King." Sabi ni Lu Chen, "Hindi ito ang tinutukoy ng haring ito, ang tinutukoy ng haring ito ay ang prinsipe." Pagkatapos magsalita ni Lingua, namula ang kanyang pisngi at agad siyang lumipad pababa. Anong klaseng hari ang prinsipe? Si Lu Chen ay nalilito, ang kanyang mga mata ay nawala, siya ay nakatayo sa hangin, at nagulo sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad si Linggang, at agad na yumuko ng malalim kay Lu Chen, kahit na gustong sumalodo. Panginoong Lu Chen, salamat sa pagliligtas sa Reyna, at salamat sa pagtanggal kina Lingrao at Fandang, kung hindi ay magkakaroon ng malaking pagkabigla ang aming angkan ng espiritu.